Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 301-3010. Ang plano ng Young Master na sakupin ang silangan at salakayin ang kanluran. Hoy, lalaki, gusto mo bang sumama para uminom? Sa isang ordinaryong bahay, hawak ni Snow ang isang baso ng beer at ngumiti kay Harris na naglalakad sa paligid ng silid, tingnan mo kung gaano ka kabalisa. Nagpapanggap lang, halatang medyo natakot si Harris, 20,000 yuan yan, 2 buwan kong sweldo. Kung Luje, paano ka makakasama sa akin pauwi? Sinabi sa akin ng asawa ko. Talagang hindi ito kawalan, humigop ng serbesa si Snow at sinabing, maghintay lang at tingnan ang palabas. Sa oras na ito, ipinapakita sa screen ng TV ang live na broadcast ng karera ng kabayo na kanilang tinaya. Hindi pa nagsisimula ang karera ng kabayo, at ipinapaliwanag ito ng host. Ang impormasyon sa 16 na kabayo sa larangang ito ay ang Silver Knight. Sa impormasyon, makikita na umabot na sa 58% ang winning rate ng kabayong ito. Ito ay isang matangkad na puting British na thoroughbred na kabayo. Sinabi ng host na ang pagpapakilala nito ay tumagal ng higit sa 1 minuto, na sinundan ng Golden Rose, na may winning rate na 35%. Pagdating sa Feizo at Wolf God, na kadalasang nasa ikatlo o ika-4 na rango, halos sabihin ng host ang isang pangungusap na dala ito. Naglabas ng sigarilyo si Harris, naglagay ng isa sa kanyang bibig, at pagkatapos ay kumuha ng isa pa at ibinato kay Snow. Nagsindi ng sigarilyo ang dalawa at nagbuga. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laro, at sa tunog ng putok ng baril, ang 16 na kabayo ay nagmadaling lumabas ng quadra na parang baliw. Ang Silver Knight, talaga ang pinakamalakas na kabayo, at tumakbo siya sa unahan para pamunuan ang mga kabayo ng walang paggalang. Ang hindi niya inaasahan ay ang Golden Rose. Nang makita ni Harris si Feizo at Wolf God, na kadalasang nasa ikatlo o ika-4, siya ay umubo ng marahas dahil sa usok. Ang dalawang kabayong ito ay hindi man lamang nagkarirango sa ikatlo o ika-4 na ngayon, na sapat na. Ako ay nasa ika-10 pwesto sa pila, ngunit pagkatapos lamang ng kalahating lap ay nalaglag ako ng 50 o 60 metro. Ito. Halos lumuwa ang mga mata ni Harris sa kanyang ulo, wala ba talagang problema ito? Dapat. Malamang. Natigilan din si Snow, paano gumanap ang dalawang bastos na ito? Napakasama. Sa mga sumunod na laro, talagang nagbago ang sitwasyon. Si Feizo at Wolf God ay dahan-daang nagsimulang magtrabaho ng husto, at pagkatapos ng 2 lap, talagang nasungkit nila ang ika-7 at ika-8 posisyon. Tulad ng inaasahan. Gaya ng inaasahan. Malakas na tinampol ni Snow ang kanyang hita, may pagkakataon. Malungkot na sinabi ni Harris, kahit ano paman, hindi ko malalampasan ang dalawang nasa harapan. Habang nagsasalita sila, naabutan ni Feizo at Wolf God ang isa pa, at nagbago sila. Sila ay naging ika-6 at ika-7, ngunit sila ay nahulog muli at naging ika-7 at ika-8 muli. Sa unang ilang lap, ang dalawang kabayong ito ay tumakbo ng maayos, at wala silang problema sa paglampas sa iba pang mga kabayo. Paminsan-minsan, inaabutan siya ng ibang mga kabayo. Nang may natitira pang 3 lap, ang dalawang kabayo ay nasa ika-4 at ika-5 pwesto. Sa huling 2 lap, si Feizo at Wolf God ay talagang nagsimulang magpuwersa, humabol ng husto, palapit ng palapit sa ika-3 pwesto na kabayo. Ngunit sa oras na ito, hindi pa rin sineseryoso ng mga tao sa kerahan ang dalawang kabayong ito. Nakatuon ang lahat ng mata sa unang pwesto na Silver Knight at sa pangalawang pwesto ay Golden Rose. Sa penultimate lap, matagumpay na nalampasan ni Feizo at Wolf God ang orihinal na ika-3 pwesto at naging pangatlo at ika-4. Gayunpaman, sa oras na ito, 200 metro lang ang layo nila sa finish line. Halos masasabing na pagdesisyonan na ang kinalabasan. Pawis na pawis si Harris, at hindi naglakas loob na kumurap si Snow. Sa huling 100 metro, isang dramatikong eksena ang lumitaw. Nang makita ng Silver Light Knight na halos 50 metro lang ang layo niya sa finish line, biglang tumagilid ang mga paa ng kanyang kabayo at nahulog siya sa lupa. Malaking galit. Nahulog ang kabayo na halos siguradong nanalo. Sa oras na ito, may sigaw ng tandang mula sa madla, at hindi pa ito tapos. Sa sandaling naisip ng lahat na ang Golden Rose ay maaaring manalo ng kampyonato, isang mas dramatikong eksena ang naganap, ang Golden Rose ay nahulog din. Sa pagkakataong ito ay tumigil na sa pagtawa ang mga tao, dahil halos lahat ng naruroon ay nakikipagkarera sa dalawang kabayong ito. Sa huli, wala nang suspense. Natapos ang laro sa Feizo sa unang pwesto at Wolf God sa pangalawang pwesto. Mabuhay Lucifer! Biglang tumayo si Harris at sumigaw ng malakas, nanalo tayo! Nanalo tayo! Nagpakawala rin ng mahabang hininga si Snow at Bum Ulong, alam ko ang sinabi ni Lucifer, hindi ito maaaring mali. May undercurrent sa panig ni Gian Laimei, ngunit si Hong Dali ay isang gastador na masaya araw-araw, habang sina Muyoxi at Catherine na sumusunod kay Hong Dali ay may kanya-kanyang problema.
Ang dibisyon ng paggawa ang hitsura ni Catherine ay lubhang kakaiba, ngunit ang mas kakaiba ay ang Hong Dali ay walang pakialam sa kanyang hitsura, kaya ang sumusunod na insidente ay nangyari. Kasama si Gian Lime ay side call. Seryosong sinabi ni Catherine, "Sir, si Master Dali ay lumalabas upang maglaro araw-araw sa mga araw na ito, at karaniwan siyang pumapasok sa paaralan, ngunit palagi siyang natutulog sa paaralan, o kaya'y nagbabasa siya ng mga nobela." Mapilit na tanong ni Horace, ano ang kadalasang nilalaro niya? Sumagot si Catherine, maraming high-end na modelo ang sinasabi ng pagawaan ng laruan. Karaniwan siyang nagbabasa sa istasyon ng nobela, at sa gabi ay lumalabas siya upang sumakay sa isang malaking pagong upang mamili, o upang makita siya. Ang disenyo ng paaralan ay talagang cool. Nagtaka si Horace, laruan, nobela, paaralan. He muttered twice, tapos kumaway para tawagan ang professional team namin. Halika, suriin ang layunin ni Hong Dali sa paggawa ng mga bagay na ito, pumunta ka kaagad. Sa lalong madaling panahon, isang propesyonal na pangkat na responsable para sa pag-aaral ng pag-uugali ni Hong Dali ay nasa lugar. Tanong ni Horace, si Hong Dali ay nakikipaglaro sa mga modelo ng laruan kamakailan, ang uri ng remote control. Sinasabi na maraming mga sasakyan ang ginawa. Pag-aralan ito at tingnan kung ano ang layunin nito. Pagkatapos ay nagsimulang mag-analisa ang propesyonal na koponan, at sinabi ng isang tao, ayon sa pare-parehong mga prinsipyo ng Hong Dali, dapat mayroong ilang mga prospect ng pag-unlad para sa mga laruan na wala tayo. Nakita ko ito. Kaya, boss, posible bang ang bagong pelikula ni Hong Dali ay nauugnay sa mga laruan? Ang isa pang tao ay nagsabi, sa tingin ko ito ay napaka-posible. Boss, sa tingin mo ba dahil ang Hong Dali ay may kaugnayan sa ating Hollywood? Para magdeklara ng digmaan, dapat may plano siya, kaya sa tingin ko ginagamit niya ang diskarte ng pag-agaw sa silangan at pag-atake sa kanluran sa kaharian ng langit. Ang ikatlong tao ay nagsabi, iyon na. Sa ibabaw, siya ay naglalaro, ngunit sa katunayan, siya ay naglalaro. Gumagawa siya ng isang pelikula. Hindi tayo maaaring malinlang sa mga hitsura, dapat nating maingat na pag-aralan ang kanyang layunin. Horace, ito ay may katuturan. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at sinabihan si Catherine, bantayan si Hong Dali. Kapag may anumang pinakabagong balita, dapat mong iulat ito sa lalong madaling panahon. Mag-ingat lalo na para hindi siya malito. Dapat mong hukayin ang mas malalim na kahulugan. Napalunok ng mariin si Catherine, oo, sir. Pagkatapos ibaba ang telepono, malungkot na sinabi ni Catherine, nakakatakot ba si Hong Dali? Espesyal na nilikha ang isang team para pag-aralan niya. Ngunit nang maisip niya ito, nagpa siya si Catherine na obserbahan ang pinaka-nakakatakot na figure sa alamat, si Lucifer. Pagkatapos ng lahat, kung hindi mo maaaring hilingin kay Lucifer na pumunta, hindi mo dapat tawagan si Lucifer na pumunta. Nakikipag-ugnayan si Catherine sa Estados Unidos upang pag-aralan ang layunin ng bawat kilos ni Hong Dali. Si Muyoxi ay seryoso ring sumusulat ng tala-arawan ng isang alibughang pamilya. Pamagat, Diary of a Prodigal Family, Petsa, June 2014. Teksto, pumasok si Dali sa paaralan ngayon, natulog sa klase ng 2 yugto, at nagbasa ng mga nobela sa loob ng 6 na yugto. Tandaan, ang inspirasyon ni Dali ay dapat magmula sa pagtulog at mga nobela. Maaari mong isaalang-alang ang pag-aaral sa hinaharap. Nagpunta sa Hanglang Hotel para sa tanghalian sa tanghali. Parang hindi kontento si Dali sa pagkain dito palagi. Parang gusto niya itong pagbutihin. Tingnan ang palamuti at estilo ng hotel. Tandaan, mahalaga. Sa tuwing may ganoong ideya si Dali, makakaisip siya ng isang napakagandang ideya, na hindi inaasahan ngunit makatwiran. Napakahusay. Paglabas para mamili sa isang malaking pagbung sa gabi, sa panahong ito naglaro si Dali ng mga laruan. Mukhang hindi masyadong kasiya siya ang bilis ng produksyon ng pabrika. Tandaan, mukhang napakaseryoso ni Dali sa pagkakataong ito, ngunit ano ang mga prospect para sa paggawa ng mga laruan? Inaasahan ito. Pagdating niya sa lokasyon ng paaralan, halos binalak ni Yuan Shou ang lokasyon ng residential area at nagsimulang maghanda ng mga design drawings ng residential area. Naniniwala ako na kung ang estilo ay maaaring maging pare-pareho sa mga guhit ng disenyo ng paaralan, magkakaroon ng magagandang prospect. At least after kung makita yung design drawings ng school, nagustuhan ko talaga. Tandaan, hindi ko sinasabi kung gaano karaming mag-aaral ang paaralan, ngunit ang hugis lamang ay sapat na upang maging isang atraksyon ng turista. Ang pananaw niyang Master Dali ay talagang hindi masasabi. Siya ay higit na mas mahusay kaysa sa akin. Umuwi si Dali para matulog sa gabi. Hindi ako makakapunta dito. Ngunit sa palagay ko ay tiyak na magkakaroon ng mas magagandang ideya si Master Dali kapag nakauwi na siya, at talagang inaabangan ko ito. Buod, kasunod ni Master Dali, inaabangan ko ito araw-araw, umaasa na gagawa siya ng hindi inaasahang bagay. Bilang karagdagan, sinasabing ang teknolohiya ng holographic projection ni Miss Lin Chuyin ay gumawa ng pinakabagong pag-unlad. Si Ms. Tang Moxon ay tumutulong ngayon araw-araw, ngunit hindi niya alam kung anong uri ng mga sorpresa ang mangyayari pagdating ng panahon. Ito ay dapat na medyo malaki.
Tandaan, matapos maperpekto ang teknolohiya ng holographic projection, tiyak na magkakaroon ito ng magagandang prospect na nagkakahalaga ng pag-asa. Bilang resulta, kinaumagahan, sa katapusan ng linggo, nang dumating si Hong Dali sa Chenwei Building, nakita niya si Muyu na nakatitig sa mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Masaya sina Shi at Catherine, Ate Yu Shi, Ate Catherine, hindi kayo natulog kagabi. Bakit kayo abala? Catherine, wala lang. Naglaro ako ng mga online games buong gabi kagabi at medyo nakatulog. Late. Muyokse, pinag-aaralan ko ang plano sa pagpapaunlad kahapon at hindi ako nakatulog ng maayos. Sinabi ito ng dalawa, ngunit pareho nilang naisip sa kanilang mga puso, hindi lang para pag-aralan ang layunin ng iyong pag-uugali. Gagawin ko ito sa hinaharap. Ang paggawa nito muli ay mapapagod ang mga tao sa kamatayan. Sa kabilang panig ng Jian Laimei, nagkaroon din ng black eye si Horace at tinanong ang profesional na koponan, magdamag kaming nag-aaral, lahat ay dapat matulog ng maaga. Ang profesional na koponan ay tila amnestia. Isa-isa nilang kinusat ang kanilang mga mata, okay, doon, matulog muna tayo, at hintayin ang pinakabagong balita doon ngayong gabi. Walang pusong sinabi ni Hong Dali, ngayon ay katapusan ng linggo, labas tayo maglaro tayo. Ginagawa ko ito habang natutulog sa klase nitong mga araw. Gawin natin ang theme hotel ngayon. Parehong nanlumo sina Catherine at Muyoxi, ngunit masaya pa rin sila. Ngunit anuman ang mangyari, kung sinabi ni Hong Dali na gusto niyang lumabas para magsaya, dapat niyang sundin siya. Dapat siyang matuto mula sa karanasan ng pagiging aliberga. Sinabi niya noon na gusto niyang magtayo ng isang theme hotel, ngunit hindi nila naisip kung paano kumita ng pera mula sa bagay na ito. Master Dali, tanong ni Muyoxi sa mahinang boses, ano ang karaniwang iniisip mo sa klase sa araw? Tumango si Hong Dali. Ang sabi, oo, tinatamad akong makinig sa sinabi ng guro, kaya nag-aral na lang ako kung paano maglaro. Pakiramdam ko ay medyo kawili-wili ang theme hotel na gusto kong itayo. Hay nako, matagal na akong nakapagtayo ng ganoong hotel. Nakita mo ba ang pagtulog sa klase ay isang mapagkukunan ng inspirasyon? Lihim na nagpasya si Muyoxi na mula ngayon ay mas matutulog na kami sa araw at magbabasa ng higit pang mga nobela. Pagkatapos bumaba at sumakay sa kotse, ang lahat ay nagtungo sa West 4th Ring Road patungo sa isa pang hotel bukod sa Hanglang Hotel na binili noon ni Hong Dali, ang Fuhai Hotel. Ang Fuhai Hotel na ito ay sumikat dahil sa Who Can Listen to the Jade Float and Luo Mei at Hauki Soup ni Hong Dali. Ang kasalukuyang negosyo ay hindi masama, hindi bababa sa ito ay mas kumikita kaysa noong unang binili ito ni Hong Dali. Sa sandaling pinapasok ni Hong Dali ang lahat, nakita siya ng isang waiter at agad na sumigaw, narito na si Young Master. Agad na nagtipon ang lahat at tumayo sa dalawang hanay, kumusta, Young Master? Naglabas ng pagkain ng mga kumakain sa paligid nag-click ang telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Nanguna si Hong Dali at pumasok, habang naglalakad, bueno, ginawa mo ang isang mahusay na trabaho, ito ay malinis, gantimpala, 2,000 bawat tao. Iba ang yaman ng taong ito, sa sandaling ibinigay ang tip 2,000 lang bawat tao, at lahat ng mga waiter ay sumigaw, salamat Panginoon. Nang matapos ang gantimpala, tumango ang manager ng lobby at yumuko at nagtanong, Young Master, ano ang plano mong kainin pagdating mo ngayon? Ito ang Diyos ng kayamanan, kaya ito ay kinakailangan. Kung paglingkuran mo ako ng mabuti, tiyak na matutuwa ako mula sa langit, at ang pera ay darating na bumubuhos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, tumingin sa paligid, at pagkatapos ay sinabi lang, ibagsak mo ito. Kaagad, maraming natalo ang nagsimulang sabik na subukang tanggalin ang karatula, at ang tagapangasiwa ng lobby ay halos mapaupo sa lupa, Young Master, ano ang ginagawa mo? Ano ang nagawa kong mali? Hindi mo ako maaaring kausapin, ngunit hindi mo ito maaaring give-in. Ang mga dekorasyong ito ay medyo mahal. Oh, okay lang, maganda ang ginawa mo, nakangiting sabi ni Hong Dali. Gusto ko lang baguhin ang estilo ko. Nakakatamad gawin ito araw-araw. Maaari mo itong baguhin kung gusto mo, ngunit sa anong uri ng estilo mo ito dapat baguhin? Sa oras na ito, nagtanong ang mga may lakas ng loob na kumain, Master Dali, sabi mo gusto mong baguhin ang iyong estilo. Anong uri ng estilo ang balak mong baguhin? Mayroon kang magandang ideya, maaari mo bang ibunyag ito sa amin? Okay. Matingkad na ngumiti si Hong Dali, ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagbabago sa isang martial arts style-themed hotel? Nakaisip na ako ng pangalan, ito ay tinatawag na Jox Ian Village. Jox Ian Village. Ang panauhin sa kanyang harapan ay mula sa The Heaven Slaying the Dragon, The Great Rivers and Lakes. Ang mga tagahanga ng pelikula ay gustong-gusto ang eksena kung saan ang lalaking bida ay gumagawa ng eksena sa Xianxuang upang gamutin ang pinsala ng pangunahing tauhang babae. Nang marinig niya ang mga salita ni Hong Dali, agad siyang nagbigay ng thumbs up, Young Master Dali, ang Diyos, ang ideyang ito lamang ay napakahusay, iyan ay kahanga-hanga. Sa wakas, ang taong ito ay nagsabi, Master Dali, maaari mo bang tingnan ito? Ano sa palagay mo ang pagbubukas ng isang chain ng Jox Ian Village?
Kung ito ay gagana, ako ay gaganap bilang isang ahente para sa aking pamilya sa Beijing. Hindi mo nais na magdulot ng anumang salungatan. Kadena. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, okay, huwag na nating masyadong pag-usapan ang ganitong bagay. Isama muna natin ang pagbabago. Sabi niya. The male dogleg, come here. Alam mo naman itong martial arts style di ba? Ano ang dapat kong sabihin kapag may bisitang pumasok? Ang lalaking dogleg ay kumuha ng tuwalya sa gilid at ipinatong ito sa kanyang mga balikat sa disenteng paraan, hoy, Ginoo, narito ka. Mangyaring pumasok. Ang maliit na tindahan na ito ay may masarap na karne ng baka at masarap na alak, at sinasabing 3 mangkok ang hindi ibinebenta sa kalye. Bakit hindi mo pumunta at subukan ito? Tumingin si Hong Dali sa manager ng lobby, paano yan? Matututo ka ba? Biglang nagningning ang mga mata ng manager ng lobby. Ito ay mabuti. Ang The Legend of Heaven and Dragon Slayer ay pinag-uusapan pa rin ngayon. Kung magbubukas tayo ng martial arts-themed hotel, hindi dapat mababa ang kasikatan nito. Matiim na tumango ang manager ng lobby, young master, naiintindihan ko, simple lang ito. Ginaya din ng manager ng lobby si Hong Dali at pinitik ang kanyang mga daliri, naiintindihan ng lahat kung ano ang gagawin, tama ba? Fair na. Tama. Tumango si Hong Dali, marami akong alam tungkol dito, kaya umalis na tayo. Pagkatapos ay may ilang taong pumasok muli, at ang manager ng lobby ay tumakbo na may basahan sa kanyang mga balikat, tumatango at yumuko, hoy, nandito ka na, mangyaring pumasok. Mayroon kaming ilang masasarap na bola-bola at inumin, ano ang gusto mo? Nagsimulang kumuha ng litrato ang mga kumakain sa paligid, at maraming tao ang nagbulungan sa isa't isa. Ito ay kawili-wili, haha, mas maganda ang ganitong estilo ng restaurant. Hindi pa ako nakakapunta doon. Subukan natin ito pagkatapos makumplito ang pagsasaayos. Tama, ang mga ideya ni Master Dali ay gawa sa ginto. Ang taong nagpaplanong maging ahente ay may matingkad na mata. Not to mention anything else, yung style niya lang. Ito ay natatangi at kawili-wili. Magkaroon ng isang plato ng lahat ng matitikman. Nakahanap si Hong Dali ng mesa, ano ang pangalan ng mesa na ito? This table, walang reaksyon ang manager ng lobby, maaari bang tawaging what ang table na ito? Stupid, ibinaba ni Hong Dali ang kanyang mga labi, bakit hindi mo kayang mag-iba ang pag-iisip? Ang mesa na ito ay tinatawag na Haimuya. Halos matakot ang manager ng lobby, young master, nagpaplano ka bang magtayo ng sarili mong negosyo? Well, ito ay isang maliit na kwek-kwek, casual na nagsimulang itinuro ni Hong Dali, ang mesa na iyon ay tinatawag na beggar gang, ang isa doon ay tinatawag na Shaolin Temple, Qingcheng Wudang, Huashan, Songshan Kunin ang Mengjiao at lahat ng iyon. Sa oras na ito, tuwang-tuwa ang mga nakapaligid na bisita. Ang sinabi ni Hong Dali ay pawang mga sekta na madalas lumalabas sa mga nobelang martial arts, at ang Haimuya ay isang sikat sa The Heaven and the Dragon Slayer. Malaking kontrabida, napakaraming mesa ang magkasamang nakaset up. Dali, nagpaplano kang makipaglaban sa mundo. Hinawakan nitang Moxon si Xiaomiao sa gilid at tumutol, kumuha tayo ng tugma, ang Wuyu Sword Sect ay hindi makakalaban sa Haimuya put it together. Nakaisip lang ako ng ideya, nakangiting sabi ni Hong Dali, kailangang ayusin ng manager ang mga detalye, tama ba? Oo, may ideya ako. May inspirasyong sinabi ng manager ng lobby, itong mesa, hindi ko mapapangalanan, isa lang itong maliit na mesang kahoy na may bench sa gilid. Kailangang ilagay sa pribadong kwarto ang gang na ito, at ang Nongmengjiao dito ay may itim na kahoy na bangin, at lahat ito ay pinalitan ng mga upuan ng Taishi. Well, meron ka. Tumango si Hong Dali, kung gayon, ano ang ginagawa mo? Ihain ang pagkain. Okay. Tumawag ang manager ng lobby, chef, maghanda ka sa pagluluto. Sinabi niya, young master. Ano ang gusto mong makita? Tingnan ko, kinuha ni Hong Dali ang recipe at itinuro ito, palitan ang pangalan. Ano ang dapat kong palitan? Halimbawa, itinuro ni Hong Dali ang isang ulam na tinatawag na Magnificent Pork Knuckles, at sinabing, ito, palitan mo ito ng 18 Dragon Subduong Palms. Bueno, ang mga paanang nilagang baboy ay napalitan ng 18 Subduong Dragon Palms. May mga kumakain sa paligid. Palakpakan, maganda ito. Ang manager ng lobby ay pawis na parang ulan, paano ito? 6 na bola-bola. Walang sabi-sabing sinabi ni Hong Dali, maaaring mapataas ng mga dali pills ang iyong kakayahan sa loob ng 5 taon. Ang mga nakapaligid na kainan ay nag-snap at nagpakuha ng litrato. Lobby manager, nilagang baboy. Hong Dali, flame knife. Lobby manager, itong hilagang Sichuan jelly. Hong Dali, Yiyangji. Pinangalanan ni Hong Dali ang bawat ulam ayon sa paraan ng pagluluto at presentasyon. Sa wakas, ang manager ng lobby na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pagkatapos nitong letigo na pinipindot ng langis. Direktang sumang-ayon si Hong Dali, tinatawag itong Sunflower Collection. Nagkaroon ng malakas na palakpakan mula sa lahat sa paligid. Talagang hindi madaling makabuo ng ganitong magagandang pangalan para sa mga ordinaryong pagkain.
Sa oras na ito, ang mga nakapaligid na kainan ay medyo sabik na subukan ito, talagang gusto nilang subukan itong Sunflower Collection. Ngayong nagkagulo na sila, ang martial arts-themed restaurant na ito ay napagdesisyonan na, si Muyaksi ay may hawak na maliit na libro sa tabi at kumakain. Pamagat, Diary of a Prodigal. Sinabi ni Dali kahapon na gusto niyang pagbutihin ang dekorasyon at estilo, at ginawa niya ito ngayon. At ang hindi ko inaasahan ay ang pagiging malikhain niya. Ang martial arts style na layout, na sinasamantala ang The Popularity of The Legend of Heaven and Dragon Sword, ay humantong sa pagbuo ng isang theme hotel. Walang sino man ang makakaisip nito, di ba? At base sa reaksyon ng mga bisita sa hotel, lahat sila ay nagpakita ng malaking interes, at ang ilan ay nagsabi pa na sila ay sasali sa chain ng mga hotel. Hindi katakataka na maaari akong maging Rookie King of the Year ng pamilya. Kung noon ay medyo nag-aalinlangan pa ako, ngayon ay lubos na akong kumbinsido. Ang prodigal ay talagang isang teknikal na trabaho. Ang masiglang paggastos ng pera ay isang napakatalino na ideya. Kung ang iba ay nawalan ng pera, malamang na itatapon nila ang kanilang sarili sa kalye. Mukhang kailangan kong ipagpatuloy ang pag-aaral sa hinaharap. Ang kahangahangang pagkamalikhain ni Master Dali ay talagang higit sa maiisip ng mga ordinaryong tao na tulad natin. Itong negosyong hotel na may temang martial arts lang ay maaaring kumita ng hindi bababa sa ilang daang milyon pa batay sa pelikula. Ito ang asensya ng pagiging aliberga. Sumulat si Yoxi sa kanyang diary, habang si Catherine ay tumakbo palabas para tumawag sa telepono. Si Catherine, Sir, Master Dali. Gumawa ng panibagong galaw. So fast. Humiga na lang ako, madam. Catherine, ang problema ay sa pagkakataong ito ang mga galaw ni Master Dali ay mukhang napakalaki at kakaiba. Horace, anong mga galaw? Anong mga katangian ang mayroon? Catherine, plano ni Master Dali na magbukas ng martial arts themed na hotel. Sa ngayon, napakaganda ng tugon, at may mga taong nagpaplanong sumali sa chain on the spot. Ang taunang chain fee pa lang ay tinatayang aabot sa ilang daang milyon. Horace, napakalakas. Sumunod ka muna, at tatawag ako kaagad ng pangkat ng mga eksperto para pag-aralan ito. Di nagtagal, isang profesional na pangkat na responsable para sa pag-aaral ng layunin ng pag-uugali ni Hong Dali ay nasa lugar. Tanong ni Horace, nagsagawa ng martial arts si Hong Dali ngayon style theme hotel, pakisuri ito at tingnan kung ano ang layunin nito. Pagkatapos ay tinitigan ng profesional na koponan ang mga madilim na bilog at nagsimulang mag-analisa, at sinabi ng isang tao, salungat ba ito sa aming chain hotel? Napakaraming tindahan ng McDonald's at Kin Chicken chain sa Heaven. Ang isa pang tao ay nagsabi, sa tingin ko ito ay napakaposible. Boss, kung iisipin mo, dahil ang Hong Dali ay may isang hanay ng mga restoran, siya ay dapat na nasa pinakamagandang lokasyon. Ang pinakamahusay na serbisyo. Kung ang lahat ng mga mamimili ay pupunta sa kanyang mga chain store, tiyak na maaapektuhan ang aming mga chain store tulad ng McKinley at Kendaji. Ang ikatlong tao ay nagsabi, mukhang nagustuhan ni Hong Dali ang aming mga chain store ng napakabilis. Kumilos ka. Sa mga tuntunin ng sining ng militar ng Kaharian ng Langit, ang paglipat na ito ay tinatawag naming showdown na palihim na tumatawid sa Chenkang, ngunit ito ay napakalakas. Horace, iyan ay may katuturan. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at sinabihan si Catherine, bantayan ang Hong Dali. Dapat mong iulat ang pinakabagong balita sa lalong madaling panahon. Catherine, oo, sir. Kabanata 303, maaari lamang magkaroon ng isang young master sa mundong ito. Isang ideya lang na pumasok sa isip ng pagkakataon ang nagpagulo sa buong mundo. Gayunpaman, sinabi lang ng bida ng insidente na si Hong Dali na masarap ang pagkain at wala nang sinabi pa. Dahil dito ay halos lumuwa ang mga mata ko kay Muyoxi at Catherine na sumusunod sa likod ko. Sa alinmang kaso, talagang gustong pagandahin ni Hong Dali ang kapaligiran sa pagkain na ito, at ang presyo ay ang Fuhai Hotel ay gumastos ng isa pang 200,000 yuan sa isang palamuti mula ulo hanggang paa. Pagkatapos kumain, pinunasan ni Hong Dali ang kanyang bibig ng may kasiyahan at nagbigay ng karagdagang 50,000 yuan. Lalabas na sana siya at tumingin sa paligid nang biglang may pumasok na grupo ng mga tao mula sa labas. Ang pinuno ay isang binata na nakasuot ng casual na damit, at ang iba ay nakasuot ng itim na terno. Nakakurbata at nakikipagkwentuhan habang naglalakad, nakikinig si Hong Dali ng ilang salita, na tila nasa Japanese. Napakalaking kaganapan iyon, at hindi ko alam kung sinong young master ang pumunta rito para maglakbay. Para sa mga ganoong internasyonal na kaibigan, si Hong Dali ay talagang walang kinalaman sa kanya. Naiinis, bibigay na sana siya ng kaunti, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lalaking nakaitim na suit na mukhang bodyguard sa karamihan ang nagsimulang hilahin ang paa ng aso sa tabi ni Hong Dali. Habang hinihila, sinabi niya, young master is here, please give way. Thank you. Nandito na yata ako. May iba pa bang young masters? Kung susundin natin ang normal na gawain, ang dalawang partido ay magsisimulang mag-film sa sandaling magkita sila. Gayunpaman, halata na ang Hong Dali ay napakababa pa rin at walang sinasabi. Tumabi lang siya at hinihintay ang grupo ng mga tao na magsaya.
Lumapit siya at pumasok sa elevator, at pagkatapos ay kakaibang tinanong ang manager ng lobby, ano ang ginagawa ng mga taong ito. Sila. Pinunasan ng manager ng lobby ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing, mga tao mula sa punong tanggapan ng Fengtian Automobile Company, ang pinuno na tinatawag nilang Young Master ay tila nag-iisang anak na lalaki ni Fuchan President Taro Gomoto na si Hikaru Gomoto, kaya tinawag din siyang Young Master ng kanyang mga subordinate. Nandito daw sila para pag-usapan ang negosyo. Hindi ako sigurado kung anong uri ng negosyo ang dapat pag-usapan. Oh, tama na, nagkibit balikat si Hong Dali at sinabing, walang kinalaman sa akin iyon, bumalik muna tayo sa Chenwei Building. Dali, tanong ni Tang Moxon sa tabi niya sa mahinang boses, bakit hindi mo ipakita sa kanila ang isang bagay? Ano ang makikita? Kakaibang tanong ni Hong Dali, negosyo ang pinag-uusapan nila at hindi nila ako sinasaktan. Hindi ka maaaring maging tulad ng isang baliw na aso at kumagat sa lahat, di ba? Halika, hindi mo ba sinabi na ang buong teknolohiya ng simulation ng Hatsune ay halos tapos na? Bumalik tayo at tingnan. Totoo yan, nakangiting sabi ni Tang Moxon. Balik muna tayo. Naisip ni Muyoxi, na sumusunod sa likuran, na bilang isang matagumpay na aliberga, ang pananatiling mababang profile ay ang paraan upang pumunta. Inakala ni Catherine na ang kaharian ng langit at Japan ay hindi kailanman naging napakakaibigan, ngunit hindi nagalit si Master Dali. Mukhang madali siyang kausap. Pero habang iniisip niya iyon, biglang bumukas ang pinto ng elevator, at galit na lumabas ang isang lalaki sa elevator. Nagmamadali siyang lumabas, sumisigaw at nagmumura habang naglalakad, na nagsasabi, ang mga maldita na Hapones na ito ay labis na nambubuli sa mga tao. Kasalanan nila ito. Kasalanan nila ito. Hahanapin ko ang mga lalaking ito at lalabanan ko sila. Nang marinig ito, natigilan si Hong Dali. Nang maging interesado siya, mabilis niyang pinigilan ang lalaki at nagtanong, Kuya, bakit ka nagagalit? Nang makita ng lalaki si Hong Dali, tumingin siya sa itaas at pababa at nagtatakang nagtanong, ikaw ba, ang maalamat na Young Master na si Dali? Ako ito, ngunit hindi ito ang maalamat, nakangiting sabi ni Hong Dali, ano ang mali, galit na galit. Master Dali, napakagandang mahanap ka. Ang lalaking iyon ay parang isang taong nalulunod na humahawak sa kanyang huling hininga. Tulad ng isang negel iligtas buhay na dayami, sumugod siya at hinawakan ang kamay ni Hong Dali, Master Dali, tulungan mo ako. Bukod sa iyo, wala talaga akong maisip na ibang makakatulong. Anong seryoso? Tumingin si Hong Dali sa manager ng lobby, mayroon bang pribadong silid? Maglagay ng karatula na tinatawag na Haimuya. Umakyat tayo at sabihin sa iyo. Oo, dapat may mga pribadong kwarto. Agad na pinaakyat ng lobby manager ang mga tao, hanggang sa ikatlong palapag. Sa malaking pribadong silid, sinabi niya, Master Dali, ang kapaligiran dito ay maganda at ang lugar ay sapat na malaki. Ikaw at ang ginoong ito ay makakapag-usap dito. Ang sound insulation effect ay talagang maganda. Sige, pwede ka na munang bumaba. Pinaalis sila. Ang manager ng lobby, si Hong Dali, ay tumingin sa lalaki at nagtanong, ano ang tawag mo sa kuya na ito? Mukhang nasa early 30s ang lalaki ngayong taon, kaya hindi na kompromiso ang pagkakakilanlan ng pagtawag sa kanya ng kuya. Ang pangalan ko ay Chu Xianghe. Si Young Master Dali na lang ang tumawag sa akin na Xianghe. Sagot ng lalaki. Ang pangalan ay medyo makabuluhan. Oh, kapatid na Xianghe, ano ang nangyari sa iyong galit? Kakaibang tanong ni Hong Dali, sinabi mo lang na ako lang ang makakatulong. Nako, huwag mo nang banggitin. Umupo si Chu Xianghe sa sofa at malungkot na sinabi, ako ay isang tagapamahala ng aming Changguo Domestic Tianying Automobile Company, at pumunta ako dito kasama ang aming pinuno upang sundin ito. Ang binata mula sa Tian Automobile Company ay nakikipag-usap kay Wu Benguang mula sa kanilang kumpanya tungkol sa pagtataas ng mga presyo, at sinasamahan ko siya. Noong una, ito ay wala, ngunit si Wu Benguoyu ay talagang humiling sa kanya ng isang jiko na Miss Ruang, sinabi ni Wu Benguoyu na siya ay Miss Ruang. Kung hindi ay tapos na ang lahat. Nagkatinginan si Hong Dali at ang iba pa, ang 5 taong ito ay talagang nagbabalak laban kay Jiang Ruoyo. Brother Xianghe, ano ang dahilan kung bakit naglagay si Wu Benguang ng ganoong kondisyon? Para taasan ang presyo. Si Tang Moxon, na nakahawak kay Xiao Miao sa gilid, ay nagtanong, ang presyo ng mga sasakyan ng iyong kumpanya ay tataas. Hindi ang mga kotse ng aming kumpanya ang tataas sa presyo. Ang pagtaas ng presyo, malungkot na sabi ni Chu Xianghe, ay ang pagtaas ng presyo ng mga sasakyan ng Fengtian Company. Ang kamakailang mga teknolohikal na pagpapahusay ng kanilang kumpanya ay nagpababa sa kabuuang presyo ng mga sasakyan ng halos 1/10, na nagpabaliw sa ating domestic car market. Ngayon ay malapit na tayong maging dominante, ngunit ang presyo ng ating mga domestic na gawang sasakyan ay hindi maaaring bumaba at dahil sa pagtaas ng mga gastos, hindi na natin ito magagamit. Pag-usapan ito. Ngunit sinabi ng lalaking ito na hindi papayag si Jiang Ruoyo sa pribadong silid na iyon. Oh, by the way, nandito rin si Jiang Ruoyo. Kung si Hong Dali ay walang oras na mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay, ngunit sa isang katlo ng 1 ektarya ng lupa na ito, mayroong mga tao na may mga ideya para sa kanyang sariling mga artista, ayos lang kung ikaw at ako ay sumang-ayon,
ganyan ito sa industriya, ang problema ay ngayon ay ayaw ni Jiang Ruoyo, ito ay ganap na hindi matatagalan. Kailangang pangasiwaan ang usaping ito, ngunit hindi pinaplano ni Hong Dali na kontrolin ito ng labis sa ngayon. Hindi na kailangang pukawin ang puot sa lahat ng dako sa mall. Hindi mahalaga kung paano ka makikigulo sa iba, ngunit hindi mo maaaring hawakan ang aking mga tao. Bueno, kailangan kong tingnan ang bagay na ito. Kung maglakas loob kang hawakan ang mga tao sa paligid ko, hindi mo ito mapapabayaan. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, tapos sinabi mo lang na ako lang ang makakatulong. Saan ito magsisimula? Speaking of Young Master, marami kang ideya at good luck, pakiusap ni Chu Xianghe, maaari mo ba kaming tulungang mag-isip ng solusyon? Ito ay may kaugnayan sa pambansang ekonomiya. Huwag mo akong sisihin, pag-ungol ni Hong Dali, wala pa akong ganoong kakayahan, sabi niya, tumayo at sinabing, tara na at tingnan natin kung ano ang ginagawa ng lalaking ito. Saang silid siya? Ang pribadong silid na may gintong encrusted rose sa ikalawang palapag, nagmamadaling sumulong si Chu Xianghe. Nanguna, Young Master, dadalhin kita roon ngayon din. Nagkatinginan sina Muyoxi at Catherine. Bilang isang kwalipikadong alibughang anak, dapat na handa siyang harapin ang iba't ibang hamon anumang oras at pangalagaan ang mga pangunahing interes ng kanyang mga nasasakupan. Ito ay dapat isaisip. Ang grupo ng mga tao ay lumabas at bumaba, at hindi nagtagal ay dumating sa pintuan ng pribadong silid. Ngumuso si Hong Dali at tumingin sa mga tao sa paligid niya, maglalaban tayo saglit, okay. Walang problema. Isang grupo ng mga natalo ang sumigaw, hatsuyin lahat tayo ay nilagyan ng exoskeleton armor, at bawat isa sa atin ay tiyak na makakaharap sa isa o dalawa. Well, yun lang. Itinaas ni Hong Dali ang kanyang paa, binuksan ang pinto sa isang sipa, at nakangiting pumasok. Pagkapasok niya sa silid, nakita niya si Jiang Ruoyo na nakaupo sa isang sulok na may masamang mukha. Tapos sa sofa na nakaharap sa kanya, nakaupo sa silangan ng isang lalaking nasa edad 40 o 50 na may ngiti sa labi. May tao sa tapat niya. Ito ay walang iba kundi ang dating Young Master na si Wu Benguang. Mag-chat muna kayo, tumingin si Hong Dali kay Jiang Ruoyo at sinabing, Sister Ruoyo, magkakaroon ng dinner party kapag tumuloy tayo. Gusto mo bang pumunta? Treat kita. Sa dinami-dami ng tao sa kwarto, walang nag-expect na may magiging ganito ka-generous. Ang pinakamahalagang bagay ay pumasok ang taong ito na may normal na tono, may hapunan mamaya, pupunta ka. Kaya't sa sandaling lumitaw si Hong Dali, lahat ng nasa silid ay natigilan. Si Jiang Ruoyo ang unang nag-react. Ang mga dumating ay nagmamadaling tumakbo palabas at pumunta sa tabi ni Hong Dali, na masayang nagsabi, Young Master, nandito ka na. Si Jiang Ruoyo ay ginawang tanyag ni Hong Dali sa magdamag, at halos bulag ang kanyang pagtitiwala kay Hong Dali. Maaaring naghihinala siya sa ibang tao, ngunit hindi ito masasabi para kay Hong Dali. Young Master. Si Wu Benguang, ang Young Master ng Fengtian Company sa tapat, ay pinigilan ng isang grupo ng kanyang mga subordinate na malapit ng kumilos. Malamig niyang tinitigan si Hong Dali at sinabi sa malalim na boses, ikaw ba si Hong Dali? Nagulat si Hong Dali, ang 5 taong ito ay marunong talagang magsalita ng Chinese. Kahit na matigas ang impit, maiintindihan mo pa rin ang mga sinasabi nila. Oo, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong, si Jiang Ruoyo ay aking tao, hindi mo ba narinig? Siyempre alam ko. Tumawa si Wu Benguang at sinabing, hindi ako ang tao mo. Interesado. Plano ko noong una na makipag-ugnayan kay Li Nianwei, ngunit hindi ko makontak. Bakit, balak mo bang magdeklara ng digmaan sa akin pagdating mo rito ngayon? Ang aming Fengtian Zaibao ay nasa ika-12 sa mundo, ngunit ang iyong pamilyang Hong ay nasa ika-100 lamang, at gusto mo ng dahan-daang sundan ako. Hindi pa qualified. Kwalipikado ka man o hindi, hindi mahalaga kung sabihin mo ito, ngumiti si Hong Dali at hinawakan ang kamay ni Jiang Ruoyo, kung hindi ka kwalipikado. Sister Yu, ano ang gusto mong kainin mamaya? Ang kanyang saloobin na hindi sineseryoso si Wu Benguang ay lubos na nagalit kay Wu Benguang, kaya't sinabi ni Wu Benguang na magiging malubha ang kahihinatnan, how dare you ignore me? Hong Dali, pagsisisihan mo ito. Ano ang pinagsisisihan ko? Kakaibang sinabi ni Hong Dali, ayokong bilhin ang kotse mo. Pero nandito ka ngayon. May gusto akong ibigay sa'yo. Ikaw. Sinabi ni Wu Benguang na may malamig na mukha, maaaring magkaroon lamang ng isang batang master sa mundong ito, at ako yun, si Wu Benguang. Oh, kung gayon mayroon din akong mensahe para sa iyo, ibinuka ni Hong Dali ang kanyang mga kamay nang walang pakialam, huwag kang magpakitang gilas, baka tamaan ka ng kidlat. Boring talk. Matapos pakinggan ang mga salita ni Hong Dali, kinurot ni Wu Benguang ang kanyang mga labi ng may pang-aalipusta, at pagkatapos ay dahan-daang tumayo mula sa sofa. Mas makapangyarihan siya ng kaunti kay Hong Dali, at tiningnan niya si Hong Dali nang may mapagpakumbabang tingin, ganito ba ang paraan ng pakikitungo ninyong mga tao sa langit sa mga bagay-bagay? Palagi kayong nagsasalita ngunit hindi gumagawa ng anuman. Ibig mo bang hilingin sa Diyos na parusahan ako? Sa orihinal, medyo cool para sa kanya na gawin ito, at mukha siyang mayaman na binata, ngunit hindi niya dapat ipagpatuloy ang paghamon kay Hong Dali sa oras na ito, kaya siya ay nanlumo.
Bago niya matapos ang 5 salita, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang mga paa kung sino man ang maglakas loob na makipag-usap kay Hong Dali ng ganito ay tiyak na naghahanap ng depresyon. Niyakap ni Tang Moxon si Xiao Miao at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Tinadtad niya ang kanyang paa sa instep ni Wu Benguang at galit na sinabi, masikip ba ang iyong mga buto? Tutulungan kitang paluwagin ang mga ito. Babae, huwag masyadong lumayo. Tumingin si Wu Benguang kay Tang Moxon at galit na sumigaw, hindi. Pilitin mo akong gawin ito. Sa katunayan, orihinal na binalak ni Hong Dali na lumabas ng direkta. Talagang ayaw niyang harapin ang ganitong gulo na dumating sa kanyang pintuan. Ngunit ngayong narinig niya ang sinabi ni Wu Benguang kay Tang Moxon, nagbago agad ang isip niya. Ang pagpapalakas ay gumagawa ng mga kamanghamanghang. Tumalikod si Hong Dali at nagtaas ng kamay. Nagtaas din ng kamay ang 9 na malalaking aso sa paligid niya. 10 tao ang nagtaas ng 10 kamay, at ang mga bodyguard sa paligid ng Wu Benguang ay nagtaas ng kanilang mga kamay. Pagkakita ko sa poster na ito, natigilan ako saglit, tapos gusto ko siyang suntukin at hampasin muna. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat pinangunahan ni Hong Dali ang 9 na malalaking dogleg, at isang pares ng exoskeleton armor ang lumitaw sa kamay ng bawat tao. May isang prototype device sa palad ng 10 tao na exoskeleton armor, na agad na nagbuga ng nakakasilaw na liwanag. Mega Particle Canyon, apoy. Boom boom boom. Si Hong Dali at ang 9 na malalaking paa ng aso ay nagpaputok ng isang canyon, at ang mga bodyguard ni Wu Benguang ay lahat ay napaatras bago sila makasumpong sa kanila. Kahit na ang sandata na ito ay hindi nakamamatay, ito ay medyo malakas pa rin. Ang bawat isa sa mga bodyguard ay may 2 butas sa kanilang mga katawan, at bawat isa sa kanila ay sunog na sila ay ngumisi. Huwag mo akong galitin, inalis ni Hong Dali ang kanyang exoskeleton armor at nakangiting sinabi ng hindi man lang tumitingin kay Wu Benguang, na walang laman na nakatayo doon. Kapag nagagalit ako, tinatakot ko pa ang sarili ko. Matapos sabihin ang napakagandang mga salita, tumalikod si Hong Dali at umalis. Sa totoo lang, hindi naman kaming mga tao sa langit ay walang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano, ngunit medyo natatakot kaming marumi. Siya nga pala, bibigyan kita ng isang mabait na babala, huwag hawakan ang aking mga tao. Pagkaalis ni Hong Dali at ng iba pa, si Wu Benguang, na nakatayo roon, ay pinaikit ang kanyang mga mata at hinawakan ang kanyang baba, at sinabi sa malalim na boses, nakakatuwa. Mukhang ginawa ko na ito noon. Minamaliit ko siya at inisip na isa lamang siyang alibughang young master. Ngayon ay tila mas malakas siya kaysa sa inaakala ko. Young master, ano ang dapat nating gawin? Ang mga bodyguard sa paligid niya ay nasunog ng husto. Mabilis na inayos ng pinuno ang kanyang hitsura, ibinaba ang kanyang ulo, at nagtanong, gusto mo bang tumawag ng ilang tao? Baga. Tumalikod si Wu Benguang at sinampal sa mukha ang bodyguard, pinagalitan, nakakatawa ka, nasa teritoryo ka ng kaharian ng langit. Nag-aaway sa isang grupo. Hoy! Mabilis na tumayo ang bodyguard na nasample at sinabing, tinuturuan ako ni Young Master ng leksyon. Humph, awayin mo ako, 2 beses na lumibot sa silid si Wu Benguang habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, hayaan mong bilangin ko ang lahat ng proyektong ginagawa ni Hong Dali. Maglaan tayo ng oras. Ha, maaari lamang magkaroon ng isang Young Master sa mundong ito, at ako yun. Hoy, gagawin ko agad. Lumabas agad. Pagkaalis ng lahat, tumingin si Wu Benguang sa mga senior executive ng Tianying Automobile Company na namumutla na sa takot, at nakangiting sinabi, ikinalulungkot ko ang nangyari ngayon, sir. Mukhang wala na tayong mga pagkakataon ngayon. Kailangang mag-usap, ano sa tingin mo? Ito, ang senior officer ay pinagpapawisan, young master, hindi mo na ba iniisip ang tungkol dito? Ano pa ang dapat kong isaalang-alang? Binigay ni Wu Benguang ang kanyang mga kamay. Umalis si Jiang Royo, at ginawang tanga muli ako ni Hong Dali at binugbog ang bodyguard ko. Sa tingin mo ba makikinig pa rin ako sa sasabihin mo? Ito. Mukhang nanlumo ang senior management, kung gayon, babalik muna ako, young master, maaari mong pag-isipang muli. Pumunta ka. Kinawean ni Wu Benguang ang kanyang kamay, huwag mo na akong abalahin pa. Si Hong Dali at ang iba ay umalis sa hotel. Sumakay sa kotse at dumiretso sa Chenhui Building, at malapit nang makarating sa malaking conference room sa ika-9 na palapag ng gusali. Dali, nakakainis ang Wu Benguang na iyon, hindi na ako makapaghintay na umakyat at sipin siya ulit. Sa sandaling siya ay nakaupo, si Tang Moxon, na nakahawak kay Xiao Miao sa kanyang mga bisig, ay galit na nagsabi, sino ang taong ito? Ano pa sa mundong ito? Maaari lamang magkaroon ng isang young master. Wala kaming pakialam sa kanya kung ano man ang gusto niya pero napaka-outrageous niya. Pagkatapos sabihin ito, nagpatuloy si Tang Moxon, masyadong banayad ang sipa kanina. Dapat bigyan ko siya ng ilang araw na abiso. Ni hindi ako makalakad. Si Jiang Royo, na nakaupo sa tabi niya, ay ibinaba ang kanyang ulo at bamulong, young master, pasensya na, ito ay dahil sa akin. It's none of your business, sabi ni Hong Dali, na nagsasabing wala siyang ideya sa nangyari noon. Cares, just by looking at his appearance, I knew he was a pathologically narcissistic guy.
Hindi ba't nasabi na niya na iisa lang ang Young Master sa mundong ito? Malamang siya ang dumating para sa akin simula pa lang, pero bago sila ay hindi basta-basta kumatok sa pinto. Malamang na may gagawin ang lalaking ito, kaya kailangan nating maghanda ng maaga. Pagkasabi niya nito, tumunog ang cellphone ni Chu Xianghe. Pagkatapos niyang kunin, tumingin siya kay Hong Dali at Bamulong. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang cellphone at sinabing, "Boss, nasa ika-9 na palapag ako ng Chenhui Building ngayon." "Well, okay, please wait." Pagkatapos sabihin ito, sinabi ni Chu Xianghe kay Hong Dali, "Young Master, ang pinuno ng aming kumpanya ay gustong pumunta at humingi ng tulong." "Tulong, tingnan mo ito." "Oh, teka, gusto ko rin marinig." Si Yu daw ay kalaban ng kalaban, kaya natural na hindi tatanggi si Hong Dali. Ang oras na ito ay naiiba sa mga nauna. Ang mga taong iyon noon ay pawang mula sa langit, at walang matinding puot sa pagitan nila, kaya't walang masyadong pakialam si Hong Dali. Ngunit iba ang 5 aklat na ito. Nandito sila para sa kanya, at ang layunin ay upang agawin ang titulong, Young Master. Hindi sineseryoso ni Hong Dali ang ibang tao, ngunit sa mga tao ng bansang ito, hindi likas na mahilig si Hong Dali sa mga tao. "Guluhin mo lang ako, huwag mo akong sisihin kung ikaw ang magkukusa na gumawa ng gulo. Alam mo, kahit na ang mundong ito ay hindi katulad ng mundo, alam pa rin ni Hong Dali na ang kaharian ng langit ay naglunsad ng digmaan sa Japan." Madalas na binabanggit ni na Lolo Hong Tu at Mr. Wang ang nangyari noon. Tulad ng sinasabi, ang mga taong walang pangmatagalang alalahanin ay dapat magkaroon ng agarang pag-aalala. Siyempre, hindi kukunin ni Hong Dali ang hamon mula sa wubungguang bilang isang bagay ng kurso. Hindi nagtagal, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakita ko sa Fuhai Hotel ay tumakbong pawis na pawis. Nang makita niya si Hong Dali, tumanggo siya at yumuko, "Young Master, kailangan mong humanap ng paraan para tumulong sa pagkakataong ito. Huwag kang mabalisa at dahan-daang magsalita." Tumingin si Hong Dali sa kanya. Siya ay isang ordinaryong tao. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi relatable at ang tubig ay hindi magaspang. Nagpahayag pa rin ng malaking paggalang si Hong Dali, "Ano ang tawag mo sa tiyuhin?" "Ang pangalan ko ay Lee." Si Dagwo ay ang Vice President ng Changwo Domestic Tianying Automobile Company. Mabagal na sinabi ni Lee Dagwo, "Naku, ang aming mga domestic na gawa na kotse ay napapailalim sa mga teknikal na problema, at ang mga benta ay hindi masyadong maganda. Nitong mga nakaraang buwan, ang mga Fengtia na kotse ay sumailalim sa mga pangunahing teknolohikal na inobasyon. Makabuluhang pagbawas sa presyo. Ang aming Skyhawk na sedan ay malinaw na hindi nakikita. Well, ito ay dahil sa mga teknikal na kadahilanan na ang presyo ng kabilang partido ay mas mababa kaysa sa amin." Alam na alam ito ni Hong Dali. Sa madaling salita, karaniwang walang pakialam ang mga ordinaryong tao sa bansang pinagmulan ng sasakyan. Ang mahalaga sa kanila ay ang presyo. Kung ma-configure ang parehong apelyido, syempre mas mura ang bibilhin nila. Ngunit hindi ako makakatulong sa mga teknikal na isyu, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, "Paano kita matutulungan dito?" "Young Master," napabuntong hininga si Lee Dagwo, "Young Master, ikaw ang Diyos ng kayamanan, ano ang ginagawa mo? Kumita lang ng pera, kumita ng maraming pera, halos lahat ng may alam tungkol dito, at natural na alam ko rin ito. Gusto mong bumili ng kotse. Damn it, alam ito ng lahat ng tao sa mundo." Puno ng takot ang mukha ni Hong Dali, "Hindi ba? Hiniling mo talaga sa akin na bumili ng kotse. Hindi ko maintindihan ang mga bagay na iyon. Kung makakatulong ako sa mga modelo ng laruan, maaari ko bang pangasiwaan ang negosyo ng kumpanya ng kotse mo?" Grabe naman ngayon. Kakaiba talaga na may gustong makipag-compete sa kanya. Hindi, sa kabutihang palad, si Lee Dagwo ay napakamot ng ulo, "Hindi ko hinihiling sa iyo, guro, na ikaw mismo ang magpatakbo ng isang kumpanya ng kotse. Ang ibig kong sabihin ay kung ipahiram ko sa iyo ang departamento ng pananaliksik ng aming kumpanya, guro, ikaw ay maituturing na shareholder. Sa ganoong paraan, tayo ay matatali sa iyong barkong pandigma. Pagdating ng panahon, sa iyong hindi matatalo na swerte, magiging epektibo ito." Si Muyaksi sa gilid ay tinakpan ang kanyang mukha pagkatapos marinig ito. Ngayon ang Young Master na ito ay tao na. Sa anino ng isang sikat na puno, talagang dumating ang isang malaking kumpanya ng sasakyan para magtanong, "Bumili ka ng shares, papahiram ako sa iyo ng lahat ng departamento, at hindi mo na kailangang kumuha ng pera, tumanggo ka lang." Hindi naman sa hindi ko maintindihan, masyado nang nagbago ang mundo. Magmadali. Gaano man kalaki ang pagkawala ng iyong kapalaran, walang dahilan upang tanggihan ang gayong magandang bagay. Saglit na nag-isip si Hong Dali at biglang nagningning ang kanyang mga mata, "Okay, then lend me your department. Nagkataon na ako ay nakikipag-usap sa mga laruan ng kotse nitong 2 araw. Mabuti talaga para sa iyong departamento na tulungan ako dito." Naglalaro ng laruan. Nagulat si Lee Dagwo, "Young Master, seryoso ka ba? Magdisenyo ng laruan ng kotse para sa iyo. Pinag-uusapan mo ba ang uri ng remote control model? Isang one-to-one simulation model, plano kong bumuo ng 100 sa kanila ng sabay-sabay." Tumanggo si Hong Dali, "Bakit, hindi? Okay. Handa ding sumuko si Lee Dagwo.
Para na siyang sugarol, inilalagay ang lahat sa walang talo na swerte ni Hong Dali, naniniwala ako sa iyong swerte at mga ideya, anuman ang mangyari. Dahil hindi na namin maibebenta ang sasakyan ngayon, mainam na gumawa ng ilang modelo para paglaruan mo. Well, that's settled, sabi ni Hong Dali na may kasamang masayang ngiti, kung gayon, kailan mo maaaring tawagan ang team? Mayroon pa ring ilang mga teknikal na isyu na hindi pa neresolba sa pabrika, kaya naghihintay kami. Mayroon talagang kaunting problema sa pabrika ngayon ang modelong plastic ay madaling sabihin, ngunit hindi sila makakagawa ng one-to-one na high simulation na casing. Kabanata 305 Hatsune Miku. Akala ni Lee Dagwo ay nagbibiro si Hong Dali noon, ngunit ngayon napagtanto niya na talagang nagbibiro si Hong Dali. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Hong Dali? Ang pabrika ay handa na. Diyos ko, hindi talaga gagamitin ni Master Dali ang Technical Development Department ng isang regular na pabrika ng sasakyan para magsaliksik ng mga laruan para sa kanya, tama ba? Paano mabilis tumakbo ang mga laruan sa pananaliksik? O pag-aralan kung paano kontrolin ang mga laruan ng sensitibo? Gayunpaman, dahil si Lee Dagwo ay nang-ahas na maging matapang at direktang nagplano na makipag-ugnay kay Hong Dali, hindi siya isang mahiyain na tao. Nag-isip lang siya, nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay nagsabi, Young Master, mangyaring maghintay ng sandali. Tatawagan ko muna ang aming boss at sasabihin ko sa kanya, at pagkatapos ay magsisimula na kami. Dahil handa kaming magtrabaho kasama ka, Young Master, syempre mayroon kaming sinseridad at ipinapangako namin na hindi ka lolikohan. Well, okay. Pumunta ka. Hinawayway ni Hong Dali ang kanyang kamay nang nakangiti, bilisan mo, maghihintay ako dito. Lumabas si Lee Dagwo sa malaking conference room, kinuha ang kanyang cellphone, at agad na nagsimulang tumawag ng walang tao sa paligid, Mr. Joe, sumunod ka sa akin. Nasira ang pakikitungo sa bastos na si Wu Bengguang, ngunit maswerte ako at nakilala ko si Master Dali. Ngayon ay mayroon na kaming magandang relasyon ni Master Dali. Nagdesisyon akong mag-isa na akitin si Master Dali na maging shareholder, at kasabay nito, ipinahiram ko ang aming research team kay Master Dali. Sa tingin mo okay lang? Sandaling natahimik ang telepono, at pagkatapos ay isang malalim na boses ang tumunog, sigurado ka bang gustong sumali ni Master Dali? Oo, dahan-dahang sabi ni Lee Dagwo. Si Miss Jiang Royo ay nagkaroon na ng conflict kay Wu Bengguang. Sinabi rin ni Wu Bengguang na maaari lamang magkaroon ng isang young master sa mundo. Ito ang ritmo ng pakikipaglaban kay Master Dali. Ngayon wala na talaga kaming magandang solusyon, kaya baka mag-away pa kami ni Dali. Iginapos ako ng young master, kaya nagdesisyon akong mag-isa. Ngunit sa ngayon, ikaw ang bahala, Mr. Joe, na gumawa ng sarili mong desisyon. Mr. Joe sa kabilang side ng telepono. Sinabi niya sa malalim na boses, alam ng lahat na napakaswerte ni Young Master Dali. Ang pinakamahalagang bagay ay siya na ngayon ang legal na may-ari ng Big Turtle Xuanwo. Dahil dito, siguradong hindi magpapatalo ang bansa sa kanya. Ngayong nakatali na tayo sa kanya, tiyak na hindi na tayo magkakaroon. Sa ganitong paraan, nangangako kang bibigyan mo siya ng 20% ng shares ng aming kumpanya, at magagamit niya ang R&D team ayon sa gusto niya nang hindi humihingi. Ito, si Lee Dagwo naman ang mag-alinlangan, Joe boss, wala ka talagang hiningi. Kalokohan. Galit na sinabi ni G. Joe, napakapagpasya mo noon, bakit ka nag-aalangan ngayon? Tingnan mo si Mr. Dali, ang presidente ng Panghuay Film and Television. Tanggapin mo ito, ano ang resulta? Mula ngayon, makakakuha siya ng kalahati ng kita mula sa bawat pelikula nang hindi nagbabayad ng 1 sentimos. Sentimos. Humingi ba si Mr. Lee, ang real estate guy, ng isang piraso ng jade na nagkakahalaga ng higit sa 2 milyong yuan ng Tiayuan? Sino ang hindi gustong matali kay Master Dali? Wala kang dapat sabihin. Ito ay tiyak na hindi isang maliit na halaga para sa isang malaking kumpanya tulad ng Eagle Automobile Company. Halos ihulog ni Lee Dagwo ang kanyang mobile phone sa lupa sa tuwa, naiintindihan ko, Mr. Joe, pupunta ako kaagad. Malinaw itong naintindihan ni Mr. Joe, kaya kinausap niya si Young Master Dali damit, alin ang hindi sikat at sikat. Bagamat hindi masyadong maganda ang kasalukuyang sitwasyon ng aming kumpanya, hanggat nandito si Master Dali, mas malala pa ba ito? Pagkatapos ibaba ang telepono, pinunasan ni Lee Dagwo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pagpasok pa lang niya sa silid, sinabi niya kay Hong Dali, Young Master, sinabi ng boss namin na handa siyang ibigay sa iyo ang 20% ng shares. Mapapaunlad mo ang team. Gamitin mo ito ayon sa gusto mo. Ha? Medyo nagulat si Hong Dali sa pagkakataong ito, binigyan mo ako ng napakaraming bahagi. Ikaw, Mr. Joe, ay talagang mapagbigay. Hehe, si Mr. Joe ay isang taong kayang gumawa ng magagandang bagay, sabi ni Lee Dali. Ngumiti siya at mabilis na tinapik ang kabayo, Young Master, lalo kang hindi ka panipaniwala. Sinabi ni President Joe na hanggat handa kang sumama sa amin, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Lubos akong sumusuporta dito. Nangangako akong hindi ka magsasabi ng anumang kalokohan. Si Muyaksi sa gilid ay nakinig ng diretso. Umiling si Young Master Dali, talagang naging matagumpay na ngayon.
Hindi banggitin ng Tianying Automobile Company, hindi sigurado kung gaano karaming mga kumpanya ang nagpaplanong dumating upang makipag-ugnayan kay Young Master, ngunit maaaring wala pa silang pagkakataon sa ngayon, kaya hindi pa sila lumitaw. Natigilan si Catherine sa narinig niya. Alam niya na maswerte si Hong Dali, ngunit ngayong sikat na sikat ang reputasyon ni Hong Dali sa isang upper class na bilog, nagkusa siyang bigyan siya ng 20% ng shares, at wala siyang sinabi. Kahit kalahating kalokohan ang sabihin mo, talagang buong lakas mong ipapatupad. Anong kapangyarihan ito? Ito ang kapangyarihan ng Aliberga. Talagang hindi biro ang mag-aksaya ng kapalaran para sa pag-angat ng kaharian ng langit. Mahusay iyan, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, pagkatapos, pagbalik mo, maaari kang magmaneho ng 100 mid-range na kotse muna. Well, kalimutan mo na ito, palitan natin ito ng isa pa. Magagawa ba ang high-end na casing ng kotse ng kumpanya? Ang loob ng kotse. Dapat walang problema sa nabigasyon sa gilid ng upuan at iba pa. Sabihin sa akin, ang teknolohiya ng makina ay hindi rin gagana. Kung hindi gagana ang mga ito, wala na talagang pag-asa na malugi ang kumpanyang ito. Walang ganap na problema sa mga ito, nagmamadaling sinabi ni Lee Dagwo, ang aming kumpanya ay maaaring mag-produce ng casing kung may mga drawing. Not to mention leading in navigation, we can at least be on par. Sa katunayan, ang disadvantage lang ng kumpanya namin ngayon ay ang makina ay hindi kasing ganda ng Feng Tian. We only consume more fuel than them for the same power. Everything else is fine. Oh, ayos lang. Ngumiti si Hong Dali at sinabing, wala akong pakialam pa rin. Hinawakan niya ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay tumayo at sinabing, kung ganoon. Pumunta tayo sa ika-4 na palapag para tingnan. Ilang araw na akong hindi nakapunta sa lugar ni Chuyin. Eto na, mula noong huling nakilala niya si Lin Yingyi, hindi pa rin nangangahas si Hong Dali na harapin si Lin Chuyin. Dahil hindi niya alam kung anong mood ang haharapin nito. Sa tuwing naiisip niya si Mi Kuyin, ang pumapasok sa isip niya ay ang mga salita ni Lin Yingyi na, ako na ang bahala dito sa police station. Sinabi mo tungkol sa sapilitang rekomendasyon ni Lin Chuyin, ano ang ginagawa natin? O hindi? Kaya talagang natatakot si Hong Dali na bumaba ngayon isang bagay na makita ang isang magandang babae, ngunit isa pang bagay na pumunta sa isang magandang babae na hiniling ng kanyang ama na irekomende sa kanya, lalo na kapag ang kagandahan ay hindi natural. Pero kahit ayaw niya ay gusto pa rin niyang sumama kaya naman huminahon si Hong Dali at nagpas siyang pumunta at tingnan. Bumaba ang grupo ng mga tao at hindi nagtagal ay nakarating na sa lugar. Huminga ng malalim si Hong Dali, binuksan ang pinto at pumasok. Matapos makapasok sa laboratorio ni Lin Chuyin sa ika-4 na palapag, maayos naman si Hong Dali. Walang ibang nang ahas na pumasok ng basta-basta. Pagdating niya sa pinto, nag-hello muna si Hong Dali, Chuyin, nandyan ka ba? Ako. Pagkatapos ay namamanhid si Lee Dagwo habang ang isang kamera ay dahan-daang lumipad palabas ng silid, at pagkatapos ay isang boses ng isang batang babae ang dumating, bueno, pasok ka, ang sistema ng proteksyon ay naka-off. Mayroon din itong sistema ng proteksyon. Tulala rin si Catherine sa gilid. Click, dahan-daang bumukas ang pinto ng laboratorio, at nanguna si Hong Dali na pumasok. Sina Lee Dagwo at Catherine, na unang pagkakataong narito, ay sumunod dahil maingat sila at naglakas loob lamang na tumayo sa kanilang mga daliri. Si Tang Moxon ay tumatakbo dito araw-araw sa mga araw na ito at maayos ang pakikitungo kay Lin Chuyin. Pagpasok niya sa laboratorio, dali-dali siyang yamakap sa braso ni Lin Chuyin at nakangiting sinabi, Sister Chuyin, ang holographic projection system ay dapat na halos makumplito sa nakalipas na 2 araw, tama ba? Lahat ay nagpanteng ang kanilang mga tainga nang banggitin ito ni Tang Moxon. Holographic simulation system. Hatsune Miku. Hindi ko alam kung tapos na ba o hindi pa. Bueno, malapit na itong matapos, mahinang sabi ni Lin Chuyin, ang kulang ay ang huling sandali ng pag-iyak at pagtawa. Wala akong dalawang emosyong ito at hindi ko magawa. Dali, sabi nito ni Lin Chuyin at lumingon kay Hong Dali. Maaari mo ba akong tulungan? Talagang flattered si Hong Dali na masasabi ito ni Lin Chuyin, na noon pa man ay walang emosyon. At pagkatapos, sa isang saglit, tuluyan niyang nakalimutan ang sinabi ni Lin Yingyi noon. Paano ito at iyon, ang aming Lin Chuyin ay si Lin Chuyin, lahat ng mga bagay na ito ay walang kaparekan, ang pinakamahusay na paraan ay patawanin muna siya. Kung tungkol sa iba, hayaan itong bumuo ng natural. Anyway, well, ang pagpilit dito ay tiyak na hindi gagana. Oo, walang problema. Humakbang si Hong Dali, kung gusto mong tulungan kita, magtanong lang. Hindi ko alam kung paano gagawin ang smile action. Inilabas ni Lin Chuyin ang hologram mula sa mga bahagi at kagamitan sa sahig. Ilagay ang projector sa mesa at i-on ito. Hindi nagtagal, lumabo ang mga ilaw sa paligid, at lumitaw sa harap ng lahat ang isang batang babae na may asul na langit na buhok na nakatali sa 2 nakapusod. Tumingin ang batang babae kay Hong Dali at sa iba pa, bahagyang yumuko, at pagkatapos ay isang malamig na boses ang dumating, kumusta sa lahat, ito ang unang pagkakataon na magkita tayo. Ang pangalan ko ay Hatsune Miku. Pakiusap ingatan mo ako. Maganda at malutong ang boses ng dalaga, at madaling marinig.
Napaka-komportable nito, at ang boses ay halos kapareho ng kay Lin Chuyin. Paano natin masasabing malakas ang kapangyarihan ng bansa? Ang galing ng team na dinala ng tiyuhin ng Chief, Hatsune Miku. Sa wakas ay lumitaw si Hatsune Miku. Napaluha si Hong Dali sa pananabik. Lumitaw si Hatsune Miku. Malayo na kaya ang ngiti ni Hatsune? Hindi dapat malayo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ito ni Namu Yoxi at Lee Dagwo, at natigilan sila. Dahil hindi nila naisip na ang teknolohiya ay talagang makakamit ang antas na ito. Isang perpektong holographic projection. Ito ay walang pinagkaiba sa totoong tao. Nakita ni Muyoxi ang mga nakaraang online game carnivals. Noong panahong iyon, ang mga holographic projection ay sumasalamin lamang sa mga simpleng karakter ng modelo ng anime sa laro. Ngunit ang holographic projection sa harap ko ay naging isang tunay na tao. Tingnan ang mga kasukasuan, ang mga tampok ng mukha, at ang buhok. Napatikip pa ng mahigpit si Catherine sa kanyang bibig. Sinabi rin ng Hollywood na gusto nilang labanan si Hong Dali. Ngayon kung alam nila na ang Hong Dali ay mayroon ng napakalakas na teknolohiya, ano ang gagamitin ng Hollywood upang labanan? Dali, hindi ipinagmamalaki ni Lin Chuyin ang pagdating ng teknolohiyang ito. Sa katunayan, wala siyang ekspresyon, sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin para tumawa. Hindi ko alam ang partikular na aksyon. Sabi ni Lin Chuyin pagkatapos sabihin ito, tumahimik ang lahat. Medyo natahimik din si Hong Dali, ngunit mabilis siyang natauhan at nakangiting sinabi, okay, ngayon, subukan nating gawin ang aksyon ng pagtawa. Ako. Umiling si Lin Chuyin, huminto, at pagkatapos ay mahinang sinabi, bueno, mas mabuting tingnan ko ang mga mekanikal na banal na damit na ginawa ko noon. Sa kasalukuyan, kakaunti lamang ang mga teknikal na problemang kailangang lutasin. Iyon na. Ngunit sa puntong ito, isusuko ba ni Hong Dali ang kanyang mga nakaraang pagsisikap? Ang sagot ay simple imposible iyon. Kung susuko siya ngayon, hindi na muling makakatawa si Lin Chuyin sa hinaharap. Maraming beses, kung ang mga tao ay magsisikap at magkaroon ng kaunting pag-asa, at pagkatapos ay susuko, hindi na sila magkakaroon ng lakas ng loob na sumubok muli kahit isang beses lang sa buhay na ito. Kaya't hinayla ni Hong Dali si Lin Chuyin at mahinang sinabi, Chuyin, huwag mo nang gawin iyon, okay? Paano kung mamasyal tayo sa labas? Parang hindi ka pa namamalengke noon, tama? Tara lakad tayo sa labas. Well, si Lin Chuyin ay natigilan saglit, pagkatapos ay kinalkala ang oras, pagkatapos ay tumango at sinabing, okay, kung gayon. Maaari ka lamang magkaroon ng 30 minuto ng higit pa. 30 minuto ay 30 minuto. Well, mamasyal tayo ngayon. Hinawakan ni Hong Dali ang kamay ni Lin Chuyin, at dahan-daang lumabas ang dalawa sa pintuan ng laboratorio. Gustong sumunod ni Ling Xiaoyi at ng iba pa, ngunit pinigilan sila ni Tang Moxon. Simple lang ang dahilan, hayaan mo sila. Sa oras na ito, marahil ang matinding pagsisikap lang ang makakagawa ng milagro. West 4th Ring Road ang mga lansangan ay abala sa trapiko, at ang araw sa hapon ay napakaliwanag, na nagpapainit sa buong paligid. Pinangunahan ni Hong Dali si Lin Chuyin habang naglalakad siya sa kalsada. Ang payat na figure ni Chuyin ay mukhang wala sa lugar sa paligid. Saglit silang naglakad, at biglang huminto si Lin Chuyin, tumingala sa asol na langit, at mahinang sinabi, Dali, sa tingin ko. Babalik ako. Matapos marinig ang mga salita ni Lin Chuyin, ang puso ni Hong Dali ay napuno ng pananabik. Nanginginig, hindi niya napigil ang hawakan ng kaliwang kamay ang dibdib niya. Ang sakit ng puso ko, sobra. Dinurog nito ang ating mga puso. Biglang, ang mga makabagbag damdaming larawan ay sumilay sa isip ni Hong Dali na parang mga kislap ng liwanag. Naalala niya ang unang beses na nakilala niya si Lin Chuyin. Sa oras na iyon, wala siyang nararamdaman para sa kanya. Itinuring niya lang si Lin Chuyin bilang isang mabuting kalaro at isang kawili-wiling batang babae. Pagkatapos ng ilang pakikipag-ugnayan, natuklasan niya na talagang napaka-bitter si Lin Chuyin. Masasabing nasa kanya na ang lahat, ngunit masasabi ring wala siya. Walang pagmamahal sa pamilya, walang pagmamahal, at ngayon marahil ay masasabi lamang na mayroong kaunting pagkakaibigan. Biglang naalala ni Hong Dali ang isang pangungusap na malabo niyang naalala noon. Kapag ang isang tao ay walang mga layunin at walang damdamin, pagkatapos ay masasabi na siya ay isang patay na tao. Ito si Lin Chuyin ngayon, isang naglalakad na zombie. Wala siyang layunin sa buhay, walang layunin na pagsikapan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, namuhay lang siya ng mekanikal. Walang kalungkutan o pag-aalala, at kaugnay nito, wala siyang kaligayahan. Dalawang linya ng luha ang tahimik na damaloy sa kanyang mukha. Tanga. Hiling ni Hong Dali na sana ay isa lang siyang tanga at maaaring maging pabaya at hindi mag-isip ng anuman, ngunit hindi niya magawa. Siya ay isang taong labis na nagmamalasakit sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya akalain na ang salitang kaibigan ay isang casual na salita. Kaya nang makitang ganito si Lin Chuyin, nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Hong Dali, na parabang tinutusok siya ng karayom. Alam ni Hong Dali na kung hahayaan niya si Lin Chuyin na umalis ngayon, ang kanyang puso ay ganap na sarado at walang sino man ang makakagawa tungkol dito. Kung ganoon, marahil gaya ng sinabi ng kanyang ama na si Lin Yingyi, sa panahong iyon, huli na ang lahat.
Hindi ka na makakabalik. Mahigpit na hinawakan ni Hong Dali ang kamay ni Lin Chuyin at sinabi sa napakatigas na tono, kahit sa 30 minutong ito, kailangan mong makinig sa akin. Hindi ka makakaalis maliban kung sasabihin kong umalis ka. Pagkatapos, okay, nag-isip sandali si Lin Chuyin, at sa wakas ay sumang-ayon, kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Well, sinabi ni Hong Dali na napakahirap para sa tanong na ito, paano kung mag-swimming tayo? Paraiso, napakasaya doon. Bibigyan kita ng beauty treatment at aalagaan ang iyong sarili. Teka. Nang sabihin ito ni Hong Dali, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at hinayla niya si Lin Chuyin at tumakbo, dali, sundan mo ako. Halika, may magandang ideya ako. Sa wakas ay naalala ni Hong Dali ang magandang ideya niya. Hindi gaanong nagbago ang facial muscles ni Lin Chuyin sa loob ng 18 taon. Nang tumigas ang mga kalamnan, natural na hindi siya mapangiti. Kaya napakasimple ng kanyang ideya, tulungan si Lin Chuyin na ipahid ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Maaaring wala itong epekto sa una, ngunit habang lumilipas ang panahon, tiyak na gagana ito. Dali, pwede. Kaya ko ba? Si Lin Chuyin ay hindi sigurado kung kaya pa ba niyang tumawa. Hindi ito isang bagay na magagawa niya sa pamamagitan lamang ng pagsisikap, dahil ang pinakamahalagang bagay sa pagtawa ay ang pagkakaroon ng masayang damdamin sa kanyang puso. Maaaring gayahin ni Hatsune Miku ang isang ngiti sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa sarili niyang mga galaw, ngunit napakahirap para sa kanya na ngumiti ng normal. Huwag kang mag-alala, may narinig ako kanina, at sa tingin ko tama ito. Hinayla ni Hong Dali si Lin Chuyin at tumakbo hanggang sa desyerto na eskinita. Habang tumatakbo siya, kung may kumpiyansa ka, maaaring hindi ka manalo, ngunit kung wala kang kumpiyansa, tiyak na matatalo ka. Nang sabihin niya ito, ang ekspresyon ni Hong Dali ay kasing tibay ng sikat ng araw sa kalangitan, kung gusto mong gawin ito, tiyak na magagawa mo. Well, tumakbo si Lin Hatsune kasama si Hong Dali saglit, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, kung gayon. Siguro, subukan mo lang. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa isang ilang na eskinita. Ang ganitong uri ng walang nakatirang maliit na eskinita ay karaniwan. Ito ay kabilang sa mezzanine sa pagitan ng mga gusali. May mga basurahan at mga katulad nito sa bakana ng eskinita. Madalas itong lumalabas sa mga pelikula at palabas sa TV at kadalasang lumalabas dito ang mga tumutugma. Mga hooligan. Siyempre, kung may gangster man ay hindi iyon ang iniisip ni Hong Dali ngayon. Ang iniisip niya ay hanggat walang tao ay ayos lang. Pumasok ang dalawa sa eskinita at tuluyang tumayo. Mahinang sinabi ni Hong Dali, Chuyin, ipikit mo muna ang iyong mga mata at huwag gumalaw. Okay. Dahan-daang ipinikit ni Lin Chuyin ang kanyang mga mata at pagkatapos ay tumayo doon ng tahimik. Maya-maya, naramdaman niya ang isang pares ng mainit na kamay na marahang dumampi sa kanyang mukha. Mainit at tuyo ang mga palad ng mga kamay na iyon, at comfortable itong hawakan ang kanyang mukha at least hindi ko ito nakitang nakakainis. Kamay ni Dali, naisip ni Lin Chuyin, siguro hindi ganoon kahirap makipag-ugnayan sa kanya. Ang kamay ni Hong Dali ay marahang hinaplos ang kanyang mukha noong una. Pagkaraan ng ilang saglit na pagmamasa, nagsimula akong lumakas ng bahagya. Oo, ito ang pamamaraan ni Hong Dali. Maraming mga tao na nakahiga sa kama ng mahabang panahon ay kailangang gawin ang ganitong uri ng ehersisyo sa pagbawi ng kalamnan sa kanilang mga binti, patuloy na kuskusin ang mga kalamnan upang maibalik ang aktibidad sa tisyo ng kalamnan, upang makakilos sila ng normal nang hindi nahuhulog. Ito ang iniisip ni Hong Dali. Pagkatapos ng lahat, ang mga kalamnan ng mukha ni Lin Chuyin ay masyadong matigas, at siya ay halos hindi gumagalaw sa loob ng 18 taon. Kung hindi niya ginalaw ang kanyang mga kalamnan sa mukha, imposibleng mapangiti siya ng mag-isa. Hindi kalabisan na sabihin na si Lin Chuyin ay walang lakas na tumawa kahit na gusto niya. Pinahid ito ni Hong Dali ng halos 10 minuto. Ang kanyang mga galaw ay kasing banayad hanggat maaari, at si Lin Chuyin ay hindi nakakaramdam ng anumang discomfort na nakatayo doon. Ano ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Hong Dali ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, okay, ngayon ay maaari mong imulat ang iyong mga mata at tingnan kung ang iyong mukha ay bumuti na ngayon. Oo. Binuksan ni Lin Chuyin ang kanyang mga mata, iniunat ang kanyang mga kamay at marahang hinaplos ang kanyang mukha, pagkatapos ay dahan-daang tumango at sinabing, mukhang, mas maganda ito. Ito ang pinakakritikal na oras hindi siya dapat pahintulutang subukang tumawa muli, dahil madaling masira ang kanyang kumpiyansa. Sa makatuwid, ito ay kinakailangan upang maakit ang kanyang pansin sa iba pang mga aspeto. Matapos ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay talagang aktibo, pagkatapos ay hayaan siyang subukang ngumiti, na makakamit ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Nakangiting sabi ni Hong Dali, okay, let's go, maghanap tayo ng mapagkwentuhan sandali. Hindi mo sinabi sa akin kung ano ang mga pangarap mo, haha. Mga pangarap, umiling si Lin Chuyin, wala akong panaginip. Fool, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang kamay at umalis, paano tayo magagawa ng walang panaginip? Dapat lahat ay may pangarap. Pero, ayoko. Mabagal na sabi ni Lin Chuyin. Sinabi ni Shu, hindi ko alam kung ano ang gusto ko, at hindi ko alam kung ano ang layunin.
Ang tanging bagay na gusto kong gawin ay pag-aralan ang mga device na iyon. Mabuti naman, sabi ni Shu. Sa pinakamalapit na coffee shop, nanguna si Hongdali at pumasok, halika, maupo tayo sandali. Pagpasok, nakakita siya ng mesa sa may bintana at naupo. Ngumiti si Hongdali at sinabing, Hatsuyin, bakit hindi mo pag-isipan ito? Tingnan natin kung anong mga pangarap ang gusto mong makamit ngayon. Well, pinag-isipan ito ng mabuti ni Lin Chuyin at umiling, hindi. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Totoo ito, Lin Chuyin tila walang kulang. Bueno, subukan natin ang ibang paraan, tanong ni Hongdali sa mahinang boses, kung gayon, ano ang alam mo? Sinabi ni Lin Chuyin, maaari akong magsaliksik ng mga armas, teknolohiya, magbago ng ilang kagamitan, at iba pa. Maaari din ang mga computer okay lang. Kape para sa inyong dalawa, sabi ni Lin Chuyin, at ang waiter mula sa cafe ay may dalang tray, kayong dalawa, dahan-dahan lang. Okay, I got it, pinaalis ni Hongdali ang waiter. Hinawakan niya ang kanyang baba, kung gayon, hindi mo ba gustong maging numero 1 siyentipiko sa mundo? Nakakapanabot din ang panaginip na ito. Hindi. Ngunit diretsyong umiling si Lin Chuyin, walang kabuluhan sa akin ang mga iyon. Halatang nabulunan si Hongdali, at pagkatapos ay nagtanong, may hiling ka ba? Tinagilid ni Lin Chuyin ang kanyang ulo at nagtanong, may pagkakaiba ba ang hiling at pangarap? Mataimtim na tumanggaw si Hongdali, syempre. Ang mga pangarap ay direksyon ng pagsusumikap, at ang mga hangarin ay ang pag-asa na makakakuha ka ng isang bagay ng walang kabuluhan sa madaling salita. Ang mga hangarin ay pay sa langit, isang bagay na makukuha mo nang hindi kinakailangang magsumikap ***. Well, halimbawa, ang hiling ko ay maging numero 1 alibughang anak sa universo. Ibig sabihin, sa isang araw, wala akong pag-asa na isang anak na lalaki. Sa universo, iyon ang ibig kong sabihin. Ang mga pangarap at hiling ay dalawang salita na kadalasang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay, ngunit nang talagang gusto niya itong ipaliwanag, biglang nalaman ni Hongdali na hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Well, I see. Nag-ingat si Lin Chuyin sa pagkakataong ito. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay ipinahayag niya ang kanyang hiling, gusto ko. Ngumiti. Matutupad ba ito? Gusto ko, ngumiti. Isang simpleng hiling, ngunit tila naubos ang lahat ng lakas ni Lin Chuyin. Pagkasabi nito, dahan-daang ibinaba ni Lin Chuyin ang kanyang ulo. Hindi siya malulungkot, at hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang iniisip sa oras na ito. Kawawang bata. Inabot ni Hongdali ang kanyang buhok, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, Chuyin, nangangahas ka bang isigaw ang pangungusap na ito? Isigaw ito ng malakas, para marinig ng buong mundo. Nakinig si Lin Chuyin sa mga salita ni Hongdali, halatang natigilan siya, at pagkatapos ay dahan-daang umiling. Wala talaga siyang lakas ng loob para sa bagay na ito. Simula nang matino siya, hindi na siya ngumiti. Walang pakiramdam ng kaligayahan at walang pakiramdam ng pagkawala. Para siyang robot, kumakain sa oras, natutulog sa oras, at nagsasaliksik sa kanyang teknolohiya sa oras araw-araw. Ang pagsasabi lang ng 5 salitang, gusto kong ngumiti, ay ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap. Ngayong tinanong siya ni Hongdali na isigaw ito, paano niya ito magagawa? Huwag kang matakot, patuloy na bumulong si Hongdali sa gilid, kung may tiwala ka, maaaring hindi ka manalo, ngunit kung wala kang kumpiyansa, tiyak na matatalo ka. Muli itong pinag-isipang mabuti ni Lin Chuyin, at sa wakas, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at mahinang nagsalita. Sinabi niya, gusto ko. Ngumiti. Napakalambot ng boses niya, hindi katulad ng dati niyang estilo. Kung hindi ka nakinig ng mabuti, maaaring hindi mo ito marinig ng malinaw. Ngunit malinaw na narinig ni Hongdali. Pakinggan ito ng malinaw. Hinawakan niya ang kamay ni Lin Chuyin at tumakbo palabas, tumawa ng malakas habang tumatakbo, hahaha, Tero Hatsune. Humanap tayo ng magandang lugar at isiga ng malakas ang wish mo. Kung kaya mo, kaya mo. Magkahawak kamay ang dalawa at tumakbo palabas. Sa oras na ito, ang waiter ay naging balisa, hey, sir, hindi ka pa nagbabayad. Binili ko ang tindahan na ito. Kinuha ni Hongdali ang card mula sa kanyang bulsa at itinapon ito, huwag ay default ang iyong bill. Damn it. Biglang nanlumo ang waiter at bumulong, sa tingin mo ikaw si Master Dali at bibili ka lang ng tindahan. Ngunit nang ipasok niya ang card sa card reader, nagulat siya. Nakaupo sa lupa. Ang balanse sa card, 3,654,897 yuan. Hinayla ni Hongdali si Lin Chuyin at tumakbo patungo sa Chenwei Building. Dahil gusto mong isigaw ng malakas ang iyong mga kahilingan, saan pa ang mas mahusay kaysa sa pinakamataas na palapag ng Chenwei Building? Tingnan mo, si Young Master ang nagbalik. Sa sandaling kinuha ni Hongdali si Lin Chuyin at tumakbo pababa ng Chenwei Building, isang matalim na dogleg ang nakakita sa kanya at sumigaw, at lahat ay nagtipon kaagad sa bintana, nasaan ka? Totoo, nakabalik na talaga ang Young Master. Ang Young Master ay nagmamadaling tumakbo. Mukhang may bagong pag-unlad. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan, bilasan mo at tingnan mo. Agad namang bumaba ang lahat sa hagdan.
Ang ika-4 na palapag ay hindi masyadong mataas. Ang isang malaking grupo ng mga tao ay walang oras na sumakay sa elevator at bumaba sa fire escape. Dahil nagmamadali sila, mahigit 20 segundo lang ang bumaba mula sa ika-4 na palapag patungo sa unang palapag. Naghihintay hanggang sa unang palapag, hinailan ni Hongdali si Lin Chuyin papasok pa lang. Tumakbo si Hongdali at sinabing, lahat, bilasan mo at pumunta sa itaas na palapag. Itaas na palapag. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagsaya at lahat ay tumabi, at sinundan si Hongdali sa elevator. Tumakbo siya palayo, pumasok sa elevator, at dumiretso sa pinakataas na palapag. Sina Hongdali at Lin Chuyin ay umakyat sa entablado sa bubong. Si Ling Xiaoyi at ang iba pa ay sumunod sa malayo. Nang makarating sila sa gilid ng rooftop, si Ling Xiaoyi ay natakot sa karamihan. Nang halos mahina na ang kanyang mga binti, binitawan ni Hongdali ang kamay ni Lin Chuyin, tumingin sa langit sa kanyang harapan, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, at sumigaw ng malakas, sinabi ni Chuyin na gusto niyang ngumiti. Sigaw ni Hongdali napakalakas ng boses na kahit sa taas na 10-10 metro, malinaw na maririnig ng mga tao, miscellaneous sabi gustong ngiti. Halika, halika, sumigaw ka. Pagkatapos niyang sumigaw, patuloy na pinalakpakan ni Hongdali si Lin Chuyin, isigaw mo ang iyong hiling. Kaya mo, gusto ko, ngumiti. Nahihikayat ni Hongdali, si Lin Chuyin sa wakas ay nagkaroon ng kumpiyansa, itinapat ang kanyang dalawang kamay sa bibig, at sumigaw, gusto ko. Ngumiti. Hindi sapat na malakas, hindi sapat na malakas. Hongdali. Malakas niyang sinabi, masyadong malambot ang boses. Hindi sapat ang lakas. Sumama ka sa akin. Gusto kong ngumiti. Gusto kong ngumiti. Ibaba ang pag-aalinlangan at bitawan tanggalin ang tanikala ng kaluluwa at bitawan ang lahat. Sumigaw si Lin Chuyin, gusto kong ngumiti. Ha. Okay. Ayan na. Tumawa ng malakas si Hongdali at nagpatuloy sa pagpapasaya kay Lin Chuyin, huwag kang tumigil, sumigaw ka lang ng ganito. Sa oras na ito, sa wakas ay nabawi ni Lin Chuyin ang ilang emosyon at sumigaw ng malakas, gusto kong ngumiti. Gusto kong ngumiti. Gusto kong ngumiti. Ako. Hindi napigilan. Paulit-ulit na inuulit ni Lin Chuyin ang mga salitang ito. Hanggang sa sumigaw siya ng walang lakas o reserba. Sa pagtatapos ng sigawan, napaupo si Lin Chuyin sa lupa. Biglang gumalaw ng bahagya ang mga kalamnan sa kanyang mukha, at bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang mga labi na orihinal na magkadikit. Natigilan sandali si Hongdali. Matagal niyang tinitigan ang mukha ni Lin Chuyin, at sa wakas ay bumulong sa inaantok na boses, Chuyin, ikaw. Ngumiti ka, ngumiti ka. He muttered a few words bigla na lang siyang tumalon at sumigaw na parang baliw, sumisigaw ng malakas na parang namamatay, Hatsune laughed, hahaha. Hatsune laughed, ah. Tumawa si Hatsune, hahaha. Tumawa si Hatsune, ah. Ah. Ang kanyang boses ay malakas, at ang tawa ni Hongdali ay patuloy na nagmumula sa langit. Sinatang Moxon, Ling Xiaoyi at iba pang nanonood ay tahimik na nagtakip ng kanilang mga bibig ng mahigpit, ang mga luha ay umaagos sa kanilang mga mukha. Daloy. Si Lin Chuyin, na noon pa man ay walang emosyon, walang pag-aalala at walang kaligayahan, sa wakas ay gumawa ng pinakamahalagang hakbang sa kanyang buhay sa tulong ni Hongdali. Ito ay isang maliit na hakbang para sa kanya, ngunit ito ay isang malaking hakbang sa buhay para kay Hongdali at sa iba pa. Isang himala, ito ay isang himala. Maraming alam si Muyaksi tungkol sa mga gawain ni Lin Chuyin. Nang makita ang eksenang ito, napaluha siyang bumulong, ang kapangyarihan niyang Master Dali ay nakakagalaw kahit sa langit. Napatingin si Catherine kay Hongdali at namula ang mukha niya sa unang pagkakataon. Ito ay hindi ang pamumula ng pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae, ngunit ang kahihiyan ng kung ano ang kanilang ginawa ngayon. Nais niyang tiktikan si Hongdali, isang tunay na dalisay at mabait na tao, na nagpadama sa kanya ng higit at higit na pagkakasala. Marahil ay walang masabi kung kailan babagsak ang mga hangganan ng lahi at bansa sa kanyang puso tulad ni Lin Chuyin. Mabilis na dumarating at umalis ang mga ngiti. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Lin Chuyin sa mukha ni Hongdali, na naging walang ekspresyon muli. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, may dalawang linya ng malinaw na luha, na patuloy na umaagos. Humakbang si Hongdali, marahang niyakap si Lin Chuyin sa kanyang mga bisig, at mahinang sinabi, umiyak, ano pa ba ang mas masaya kaysa rito? Bagamat hindi mo pa ito nararamdaman, isang araw, maiintindihan mo. Umiyak si Lin Chuyin sa pagkakataong ito, at tumagal ito ng mahigit 10 minuto bago siya tuluyang tumigil. Nabasag na ang pader sa puso ko. Kung gusto mo itong ganap na ibagsak, malayo pa ba ang araw na iyon? Sa pagkakataong ito, naging mas malapit si Lin Chuyin kay Hongdali. Nagkusa pa siyang hawakan ng sulok ng damit ni Hongdali nang walang sabi-sabi. Pero para siyang kuting nakakahanap lang ng may-ari nito. Fair na, sabay na tayo. Kinuha ni Hongdali si Lin Chuyin at pinitik ang kanyang mga daliri, pumunta tayo sa amusement park. Laruin natin ang anumang gustong laruin ni Chuyin ngayon. Okay, tawag. Ngumiti si Lin Chuyin. Ito lang ang pinakamalaking sorpresa sa mga nagdaang araw. Agad na bumaba ang lahat at sumakay sa kotse. Si Lin Chuyin ay lubos na nakadikit kay Hongdali.
Hindi man lang siya nagmaneho ng kanyang super cool na sports car. Hinayla niya lang ang sulok ng damit ni Hong Dali. Bagamat walang ekspresyon sa kanyang mukha, tumangging bumitaw kahit anong mangyari. Hinawakan ni Tang Moxon si Xiao Miao sa isang kamay at ang braso ni Lin Chuyin sa kabilang kamay, nang walang anumang selos. Walang babaeng magseselos kay Lin Chuyin, dahil iyon ay ganap na hindi kailangan. Fairy Tale Kingdom Amusement Park. Sa sandaling hinayla ni Hong Dali si Lin Chuyin sa pintuan, nagsaya siya, ahahaha. Naka-reserve ang venue ngayon. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, natigilan si Ling Xiaoyi at ang iba pa, at biglang naalala ng lahat ang oras na pumunta si Hong Dali sa Tube Rose ang eksena kung kailan naka-reserve ang venue sa pagkakataong iyon ay walang masyadong tao sa Tube Rose, at hindi gaanong magastos, ngunit sa pagkakataong ito ay isang buong amusement park. Sa paghusga sa bilang ng mga tao, dapat mayroong halos 10,000 katao. Ang pagpapareserbang ito. Takot na takot ako, may pera si Young Master. Napakayaman. Agad niyang hinanap ang manager ng amusement park. Pagkapasok niya sa pinto, hinagis niya ang isang card sa mesa, gusto ng ating Young Master na magpareserba ng parke. Narito ang 5 milyon. Kung kulang, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Anong malakas na pahayag? Sino ba ang nangahas na hindi magbigay ng mukha pagdating ng Young Master? Ang manager ng amusement park ay desperadong tumango, okay, walang problema. Kung may kailangan ka, magtanong ka lang. Hindi nagtagal, biglang tumunog ang loudspeaker ng amusement park, ang amusement park ay nabook na ng Young Master ngayon, at lahat ay libre. Ang mga bisitang pumupunta rito para maglaro, maaari mong laruin ang anumang gusto mo, hindi ka mahihirapan, at hindi ka maloloko. Ang karakter ng Fairy Tale Kingdom Amusement Park ay garantisadong at maaasahan ang reputasyon nito. Sa sandaling umalangaw ang mga salitang ito, ang lahat ng mga turista sa amusement park ay unang nagsama-sama. Natigilan siya sandali, na sinundan ng tagay sa buong kalangitan. Ha. Dumating na ang Young Master. Mabuhay ka. Mabuhay ang Young Master. Mabuhay si Hong Dali. Si Dali ay gumagawa ng mga himala. Hindi ko ini-expect na maabutin ko si Young Master para i-book ang venue sa buhay ko. Ha. Hinihintay mo ako, walang problema. Hoy, gusto kong maglaro ng airship. Pwede mong laruin ang kahit anong gusto mo, Master. Hinayla niya si Lin Chuyin, sinundan ni Tang Moxon at iba pa hanggang sa loob. Nakita ito ng mga tao sa kalsada at nagbigay daan para kumustahin. Tumawa ng malakas si Hong Dali, Chuyin, Tara, magsaya tayo ngayon. Bumper na kotse. Halika, papatayin kita. Kinokontrol ni Hong Dali ang manibela at inapakan ng accelerator ang buong bumper na sasakyan ay napuno ng mga tao. Nagtawanan ang lahat upang makita kung saan dinala ni Hong Dali si Lin Chuyin. Ngunit hindi tulad ni Hong Dali, si Lin Chuyin ay nakaupo sa passenger seat, nag-iisip ng iba. Ito ay isa pang bagay, bueno, ang prinsipyo ng kotse na ito ay mabuti, ngunit ang bilis ay hindi pa rin sapat na mabilis, at walang kahulugan para sa kompetisyon. Hong Dali, Hatsune, maglaro ka lang para masaya, huwag mong isipin ang mga bagay na wala. Ngunit ano ang pinag-uusapan mo? Isang kompetisyon. Paano ka nakikipagkompetensya sa bumper car na ito? Madali lang talaga, hinawakan pa rin ni Lin Chuyin ang sulok ng damit ni Hong Dali at sinabing, hanggat sapat ang kapasidad ng baterya. Maaari kang gumawa ng track, at pagkatapos ay gamitin ang anti-collision rubber device ng bumper car, para mapabilis mo ang bilis. Ito. Medyo nanlumo si Hong Dali, well, maglaro muna tayo, bihira lang na wala ka ngayon. Sabi ka kung mag-aral, pero. Nang sabihin niya ito, biglang nagningning ang mga mata niya, ang ibig mong sabihin ay pagpapatakbo ng kart, di ba? Mukhang magandang ideya iyan. Wow, maganda ito, magandang ideya. Pumunta sa kart. Natural na hindi maintindihan ni Lin Chuyin ang kahulugan ng terminong ito. Go-kart, bagay yan. Sa Earth, ang Ron. Kart racing ay naging sikat sa mahabang panahon, at natural na pamilyar dito si Hong Dali, ito ay isang casual na laro ng karera. Ngunit ito ay naiiba sa iba pang mga laro ng karera. Ang kart racing ay kailangang magdagdag ng drift button, at maaari ka ring makipagkarera sa panahon ng karera. Gumamit ng mga props, ang mga props na iyon ay mas mahirap lutisin sa ngayon, ngunit iniisip ko ang isang mas makapangyarihan. Si Bangbang ay natama ng 2 beses, at siya ay natama ng iba sa parehong oras. Nagpatuloy si Hong Dali, maaari natin itong isaalang-alang. Medyo madulas ang track, na mas angkop para sa pag-anod. Kasabay nito, bahagyang bumagal ang takbo ng sasakyan upang maiwasan ang panganib. Kung lumikha tayo ng ilang kawili-wiling lupain. Wow, ito ay nasa parke natin sa Chanjingshan. Gawin natin ito. Chuyin, ano sa palagay mo? Well, okay. Mahinahong sinabi ni Lin Chuyin, ako na ang bahala sa mga teknikal na aspeto. Ngumiti si Hong Dali at umiling. Pananaliksik, katuwaan lang ang araw na ito. Magsaya ka hanggat gusto mo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam ng pagkabagot si Hong Dali, at dumating na ang oras.
Bumaba kaagad ang dalawa sa sasakyan, at itinuro ni Hongdali ang Ferris wheel sa di kalayuan. Hatsune, tara na. Umupo ka na doon. Okay. Halos hindi tumanggi si Lin Chuyin sa mga mungkahi ni Hongdali. Nang marinig niya na sinabi ni Hongdali na gusto niyang sumakay sa Ferris wheel, agad siyang pumayag. Sa Ferris wheel, Hatsuyin, magkatabi sina Hongdali at Lin Chuyin. Tanong ni Hongdali, nabalitaan ko na miyembro ka ng Holy Grail Organization na iyon. Napakalakas ba ng organisasyong ito? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Bueno, tumango si Lin Chuyin, upang pag-usapan ang Holy Grail, kailangan nating magsimula sa organisasyong Mensa. Ang Mensa ay isang organisasyong itinatag para sa matatalinong tao. Ang Mensa ay isang komunidad na itinatag para sa matatalinong tao. Ang Mensa ay kasalukuyang may humigit kumulang 100,000 miyembro sa higit sa 100 bansa at rehiyon sa buong mundo. Kung gusto mong sumali sa Mensa, kailangan mong magpasa ng test paper. Ang pagsusulit ay may kabuuang 30 tanong na na-convert sa isang IQ na 148 na siyang pamantayan para sa pagsali sa Mensa Club. Karaniwang sinusubok ng pagsusulit na ito ang atensyon, pagmamasid, lohikal na pag-iisip, imahinasyon at memorya. Ang ratio ay halos pareho. Kung mas magaling ka sa alin sa mga paksang ito, ibig sabihin, aling aspeto ang mas kitang-kita. Nang sabihin ito ni Lin Chuyin, agad na nabigla si Hongdali, isang Mensa na may higit sa 100,000 miyembro sa buong mundo. Humingi lang ng IQ na 148. Hindi ko alam kung magagawa ko ito. Tumingin si Lin Chuyin kay Hongdali, nag-isip sandali, at sinabing, may isang set ng mga libreng simulation test na tanong sa internet. Kung ang iyong score kung ito ay maaaring lumampas sa 130, posible pa rin. Sa katunayan, ang Mensa ay hindi naman misteryoso. Kung gusto mo talagang subukan ito, mag-login lang at mag-sign up. Ito. Mabilis na ibinaba ni Hongdali ang paksa, kalimutan mo na ito. Hindi ko akalain na ganoon kataas ang IQ ko. Siya *****, kung ang Big Prodigal System ay may katangian ng katalinuhan, kailangan kung punan ito sa kasamaang palad ay hindi, kaya lamang na ipahayag ni Hongdali ang kanyang panghihinayang. Okay. Matapos pag-usapan ang tungkol sa Mensa, sinimulan ni Lin Chuyin na ipaliwanag ang Holy Grail kay Hongdali. Ang organisasyon ng Holy Grail ay maaari lamang samahan ng mga may pinakamataas na IQ sa Mensa. Sa kasalukuyan ay may 52 eksaktong miyembro ng Holy Grail sa mundo. Lahat ay may IQ na higit sa 180. Ako ang nasa unahan, at may mga tao sa itaas ko na mas malakas kaysa sa akin. Hongdali. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng maging mas malakas kaysa kay Miko. Sisirain ba nito ang mundo? Hatsune, ano yun? Nagtanong si Hongdali, hindi ba lahat ng miyembro ng Holy Grail ay mahusay sa teknolohiya o mga bala? Masyadong mahalaga ang tanong na ito. Kung sasabihin ng 52 War Madman na ito na gumawa sila ng sarili nilang pagsasaliksik, hindi magugulat si Hongdali kung makabuo siya ng atomic bomb sa katunayan, hanggat nabibigyan ng sapat na hilaw na materyales si Hatsune, malamang na magagawa ni Hatsune na mag-tinker ng atomic bomb. Hindi. Dahan-daang sinabi ni Lin Chuyin, mayroong lahat ng uri ng miyembro ng Holy Grail. Mayroong lahat ng uri ng tao, at lahat ay may gusto sa iba. Mas magaling ako sa teknolohiya at armas, ang iba ay gusto ng pagpipinta, at ang ilan ay gustong mag-aral kung paano maglaro ng mga kalokohan. Sa pagkakataong ito ay naunawaan na ni Hongdali kung bakit binigyang pansin ng bansa si Hatsune. Ang mga miyembro ng Holy Grail ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay kung ano ang kanilang magaling. Isang purong tech nerd na nag-aaral ng teknolohiya at armas, siya ay magiging isang kayamanan sa sinuman. Wala sa mga miyembrong ito ang napakadelikado, ang sumunod na sinabi ni Hatsune, na siyang totoong bomba, ang talagang mapanganib na tao ay isang taong nagngangalang Zhang Yi. Ang gusto niya ay ang pag-aaral ng ebolusyon ng biological genes. Siya nga pala, siya ang pangalawang miyembro ng Holy Grail bukod sa akin sa ating Heavenly Kingdom, at mayroon siyang napakalakas na nakakasakit na apelyido. Mayroon pa tayong isa sa langit. Ito ay talagang kapana-panabik na balita. Parang babae ang pangalan pero hindi ko alam kung ilang taon na siya. Wala akong nahanap sa pamamagitan ng pananaliksik, tila may makikita akong ilang mutant sa hinaharap, ang Spider-Man o ang Hulk. Hindi ito imposible. Pansin, ito ay dapat tandaan. Lalo na sinabi ni Lin Chuyin na siya ay may malakas na nakakasakit na apelyido. Ito ay talagang mahalaga kaya kung magtago hanggang sa makakaya ko, at dapat kong iwasan ang pagtakbo sa kanya kahit anong mangyari. Sa katunayan, pagdating dito, ang usapin tungkol sa Holy Grail ay halos pareho. Ang problema ay hindi alam ni Lin Chuyin kung ito ay sinadya o hindi, ngunit bigla niyang sinabi, may tao din sa Holy Grail. Ang kanyang pangalan ay Vincent Iverson. Siya ay isang Amerikano. Ang kanyang libangan ay ang pag-hack. Vincent. Ang libangan ni Iverson ay ang pag-hack. Mukhang wala naman itong kinalaman sa atin ha. Di nagtagal, nalaman ni Hongdali na ang kanyang mga iniisip ay masyadong mabuti. Dahil nagpatuloy si Lin Chuyin, well, parang medyo gusto niya ako, hindi ko alam kung may epekto ito sa iyo. Kabanata 310 ang taong may kapangyarihang sirain ang mundo. Anong nangyayari dito?
Talagang sasabihin ni Lin Chuyin ang ganoong bagay. Ngunit pag-isipan ito ng mabuti, si Lin Chuyin ay walang nararamdaman, ngunit hindi ibig sabihin na siya ay isang tanga. Tiyak na wala siyang nararamdaman para kay Vincent Iverson, ngunit hindi ibig sabihin na hindi niya naiintindihan na maaaring nasa hinaharap si Vincent Iverson. Para magdulot ng gulo para kay Hongdali, malapit na ako sa Hongdali ngayon, kaya natural na magiging kalaban ni Vincent Iverson si Hongdali. Maging pag-alit lang. Anyway, hindi lang isang beses o dalawang beses. Marami na ang mga taong galit sa atin ngayon. Kung hindi mo kami kagatin kung marami kang kuto, hindi siya ang pinakamaliit sa kanila. Ngunit hindi nagtagal ay lumuhad si Hongdali. Alam niya na kung may lalabas ni Lin Chuyin ang taong ito para ipaalala sa kanya, hindi siya dapat simpleng tao. Hindi mabilang ang mga kalaban sa harap ni Hongdali, ngunit walang pakialam si Hongdali. Pagkatapos niyang ilapag lahat ay nalaman ni Hongdali ang ibig sabihin ng malamig sa mataas na lugar. Ang pinakamasakit na bagay sa mundo ay ito. Hayaang mas mahirapan ang kalaban at huwag nang mag-alinlangan pa. Kung mabibigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon, sasabihin ni Hongdali sa kalaban na iyon, magsumikap pa. Kung kailangan niyang magdagdag ng pang-uri dito, gugustuhin ni Hongdali na maging mas malakas ito. Pero parang medyo malakas ang kalaban niya this time. Pakinggan lang ang simula ni Lin Chuyin na ipakilala ang napakahusay na record ni Iverson, Vincent Iverson, na may palayaw na Lucifer, ang kanyang mga pag-atake ng hacker ay napakalakas, at wala nang higit sa 10 mga computer sa mundo ang maaaring magdepensa laban dito. Siyempre, ito ay hindi ang pinakamahalagang bagay, ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang iba pang kakayahan. Sa puntong ito, kinuha ni Lin Chuyin ang isang maliit na laptop mula sa kung saan sa kanyang katawan, binuksan ito at nagpasok ng ilang mga utos, at pagkatapos ay mabilis na ipinakita si Vincent. Halos lumuwa ang mata ni Hongdali nang makita ang impormasyon ni Iverson. Si Vincent Iverson, isang taong may kapangyarihang sirain ang mundo, ay nagtala ng kanyang mga pangunahing gawain. Isa. Noong una, nakita siya ng isang American Film and Television Company dahil sa kanyang magandang imahe. Nang maglaon, pinagalitan siya ng pinuno, at ang kumpanya ng pelikula at telebisyon sa loob ng 3 buwan, dahil sa iba't ibang dahilan, sa huli ay humantong ito sa pagkabangkarote. 2. Dahil kinasusuklaman ko ang pangalan ng game console na DG, nabigo si DG sa kompetisyon para sa mga home game console at nabangkarote ang kumpanya. 3. Ang home game console PE3 ay inilabas sa parehong araw ng DG game console. Gayunpaman, ito ay nabigo ng husto kasama ang DG game console at ang kumpanya ay halos hindi nakaligtas. 4. Inendorso niya ang Black Knight Story, ngunit dahil sa isang partikular na aspeto ng laro na kinaiinisan niya, Black Knight Story, ay na-rate ng 31 puntos sa Game Review Conference at mabilis na nawala sa paningin ng mga manlalaro. 5. Sa American Underground Fighting Competition na WWA, lahat ng contestant na hindi niya nagustuhan ay nabigo. Ang pinakaseryosong kaso ay nagkaroon siya ng 4 na bali ng tadyang at hindi na niya kayang makipagkumpetensya muli sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang dahilan ay dahil tinawag niya ang kalahok na si Vincent Iverson na, lahat ng may gusto sa iyo. Ikaw ay anak ng asungot. 6. Makilahok sa mga aktibidad na pangpromosyon ni Ken Doji. Sa pagkakataong ito, walang nang-asar sa kanya ang nag-iisang katunggali ni Ken Doji, si McEnroe, ay nagkaroon ng parasite na problema, at ang mga benta ay bumaba ng 20% sa parehong panahon. 7. Sa isang blog, sinabi ng isang kumpanya, nagdala ka ng kasawian sa iba, kaya mag-ingat na panatilihing mababa ang profile. Ang kumpanyang iyon ay nagkaroon ng apoy na sumunog sa hindi mabilang na mga materyales at 3 nakapalibot na mga gusali, at ang kumpanya ay nagbayad ng kabayarang 35 milyon USD, pagkatapos ay nabangkarote. Kasabay nito, si Vincent Iverson ay libu-libong milya ang layo at may sapat na alibay. 8. Inangkin niya na siya ang itim na tao ng American NBA basketball team na Chicago Rockets. Nasa countdown na siya para manalo ng championship. Pagkatapos nito, ang Chicago Rockets ay inatake ng iba't ibang counter-attacks. Sa huli, nanalo sila ng 1 panalo at 9 na talo, at mula noon ay naghihikahos na sila. 9. Nagplano siyang magpalit ng basketball team para ihak siya. Sa kasamaang palad, naging target niya ang Wrangler team pagkatapos nito, natalo ang Wrangler team ng 58 sa 158. 10. Isang babaeng bituin ang gustong hamunin ang kanyang awtoridad sa malas at minsang nagsabing, hindi ako naniniwala sa swerte, ngunit ang kanyang record ay biglang nagliyab bago ito inilabas, at ang automatikong sistema ng sunog ay nag-spray ng maraming tubig at ang record ay nabasa. Kinabukasan, 5,000 records lang ang naibenta sa United States, at nawala ang female star. 11. Mahilig siyang maglaro ng computer games. Gusto ng isang partikular na notebook company na maging endorser siya. Pagkatapos, nagkataon, ang ibang kumpanya ay nag-isip ng parehong bagay. Ang dalawang kumpanya ay nag-away sa kanyang harapan, na nagdulot ng hindi kilalang sunog sa 2 pabrika ng magkasabay, at isang malaking halaga ng mahalagang hardware ang nasunog. 12. Ang makapangyarihang baseman ay nagplano na i-publish ang kanyang autobiography na, Angel of Doom.
Nang maglaon, ang departamento ng pag-publish ng Basement para sa aklat ay biglang muling inayos. 13. Ang ika-9 na issue ng World Magazine noong 2010 ay partikular na sumulat ng isang artikulo upang pabulaanan ang mapamahiin na konsepto ng Angel of Doom. Noong Oktubre, ang World Magazine ay tumigil sa paglalathala at nagsara ang kumpanya. 14. Inilathala ng American Science Fiction Expo ang isang panayam kay Vincent Iverson sa ika-12 na issue ng 2010 at nauwi sa isang gwapong larawan. Pagkatapos ng 10 taon at 13 issue, kahit isang karagdagang issue, ang American Science Fiction Expo ay tumigil sa paglalathala dahil sa mahinang pamamahala. 15. Noong 2011, si Vincent Iverson low-key ay nag-post sa Weibo na napakasama ng kapaligiran sa internet ngayon. Pagkalipas ng 2 buwan, pumasok ang Estados Unidos sa pagkakasundo na hinulaan niya sa paglikha ng malusog na pagkakaugnay, mabuhay ang Amerika. Kapanahunan. Nang makita ito, nakahinga si Hong dali ng hangin. Napakabait kong bata, okay lang ba? Ngunit ang nangyari mamaya ay malinaw na mas nakakatakot. Noong ika-22 ng Enero taong 2012, ang pag-amin ni Vincent Iverson kay Lin Chuyin ay tinanggihan, at ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay napahiya, kaya sinabi niya, ang kakilakilabot na hari ay nahulog mula sa langit, na naging dahilan upang gawin ito ng galit na Diyos. Ang muling pagkabuhay, lindol at baha ang maghahari sa mundo. Pagkalipas ng 2 buwan, nagsimulang mangyari ang malalaking lindol at tsunami sa buong mundo. Sa kabutihang palad, hindi siya nang ahas na salakayin ang kaharian ng langit ng direkta. 17. Noong Marso taong 2012, binisita ni Vincent Iverson ang magazine Science Fiction World. Hindi niya alam ng eksakto kung ano ang nangyari sa loob, ngunit ang resulta ay ang Science Fiction World ay tumigil sa paglalathala pagkalipas ng 1 buwan at ang kumpanya ay nabangkarote. 18. Sa parehong buwan, nahulog si Vincent Iverson sa teknolohiya at nag-post ng, "Oh yeah, may natuklasan akong sekreto." Sa Weibo, lihim na itinuro na maaaring may mga dayuhan sa ilalim ng yelo at nyebe sa Antarctica. Pagkalipas ng 3 araw, nagsimulang matuno ng husto ang yelo at nyebe sa Antarctic. 19. Sa isang kapritsyo, ginamit ni Vincent Iverson ang sikat na scientist na si Mark Foss para mag-post sa Weibo ng, "Maniwala ka sa agham, huwag maging mapamahiin." Post, makalipas ang 1 buwan sa parehong taon, pumanaw ang American science superstar na si Mark Foss sa edad na 86. 20. Narinig ni Williams, isa pang sikat na Amerikanong siyentipiko, ang tungkol sa kwento ni Mark Foss at napakasama niya. Sumulat siya ng isang artikulo sa sikat na forum ng agham na Mysteries of the Universe upang pabulaanan ito, at pagkatapos ay ilagay ito sa mga headline. Pagkatapos, ang server ng Mystery of the Universe ay nag-crash, ang hard drive ay ganap na nasunog, at walang isang byte ng data ng website ang nailigtas. Nang maibalik ang website at talagang malinis na ang malawak na puting lupain, personal na nagsulat ang siyentipikong si kasamang Williams ng isang artikulo, "Hindi na ako naniniwala sa agham." Pagkalipas ng 1 buwan, dumanas siya ng myocardial infarction at namatay pagkatapos mabaigo ang resuscitation. Napaluha si Hong dali. Hindi lang iyon, ang kasawiang sumunod ay tila mas nakakatakot. 21. Naglakbay si Vincent Iverson sa South Korea, at bumagsak ang halaga ng palitan ng dolyar ng Korea. 22. Hindi masyadong nasiyahan sa pagkain sa isang pizza restaurant na kalaunan ay natagpo ang naglalaman ng melamine at ang chain ng pizza ay nabangkarote. 23. Pumunta sa UK na wala ng £6.6 bilyong si Queen Elizabeth sa taong iyon. 24. Sa Olympics, nagkaroon ng paghamak sa mga Amerikanong atleta na may mahinang pagganap sa pagbubukas. Walang Amerikanong atleta ang sumunod na nanalo ng gintong medalya. 25. Noong June 12, 2012, tinanong siya ng isang kaibigan kung paano niya nalaman ang nalalapit na solo concert ng superstar na si Anderson. Sagot ni Vincent Iverson, "I never listened to his songs. Not to my taste." Makalipas ang 1 buwan, namatay ang superstar na si Anderson dahil sa cancer sa tiyan matapos itanghal ang konsyerto na iyon. 26. Noong ika-24 ng Nobyembre taong 2012, habang pinapanood ang The Iron Giant sa isang American cartoon website, umiyak siya dahil ang isang episode ay masyadong nakakaiyak. Noong ika-11 ng Disyembre ng parehong taon, namatay si Taylor, ang may akda ng The Iron Giant. 27. Noong ika-12 ng Abril taong 2013, isang 800 taong gulang na puno ang biglang nahulog sa looban ng isang 3-star hotel sa California, USA. Sinabi ng mga botanista na ang puno ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng nalalapit na kamatayan. Sa parehong araw, 3 American media outlet ang sabay-sabay na nag-ulat na, ang anghel ng kapahamakan ay dumating muli, at pinatay ni Vincent Iverson ang sagradong puno. Binanggit ng ulat, noong ika-26 ng Enero sa taong ito, binisita ni Vincent Iverson ang hotel. Pagka-uwi, ang anghel ng kapahamakan ay nagsulat ng isang post sa blog. Binanggit ng artikulo ang pangungusap na ito. Sinabi niya na ang puno ay napakaraming mga bug. Pagkatapos ay nahulog ang puno, at ang 3 media outlet ay hindi naligtas.
Bumagsak ang benta ng mga pahayagan at periodiko, at kalaunan ay nalugi silang lahat. 28. Noong hapon ng ika-8 ng Hulyo taong 2013, biglang nawala ng kuryente habang nag-aaral si Vincent Iverson. In-update ni Vincent Iverson ang kanyang Weibo, "Itong mapahamak na kapangyarihan, panatiliin akong nakapost." Noong ikatlong sa gabi pagkatapos nito, ang planta ng nuclear power sa kanyang bansa ay nayanig at sinamahan ng mga pagsabog sa paligid ng silid ng reactor ng Unit 1. Ang mga detalye ay kasalukuyang kinukumpirma. 29. Ipinatawag si Vincent Iverson dahil sa pangyayari sa itaas. Ang American Hexagon ay hindi pa lumabas. 30. Ay dadagdag. Nagtatakang sinabi ni Hong Dali, "Diyos ko, ang artikulo 30 na ito ay hindi inihanda para sa akin. Ang kalaban na ito ay hindi lamang katamtamang malakas." Tungkol sa kalaban na ito, ipinahayag ni Hong Dali ang kanyang pressure. "Malaki ang bundok. Ang mga naunang kalaban ay walang iba kundi mga henyo. Kung hindi, maaaring kailanganin nilang magdala ng isa pang young master mula sa Fuchan Zaibatsu ng Japan, si Gomoto Hikaru. Pero sa pagkakataong ito, kitang-kita na itong si Vincent Iverson ay iba sa mga naunang kalaban. Ito ay malinaw na hindi sa parehong antas. Maging si Miko ay nagsabi na siya ay isang taong kayang sirain ang mundo. Totoo ba yun? Not to mention my good luck, but the other party is a standard bringer of misfortune. Hindi ko alam kung sino ang mas malakas at sino ang mas mahina kung mabangga ko siya. Pero ngayon ay halata na rin ang sitwasyon. Malamang na magkakaroon ng labanan sa pagitan ko at nitong Vincent Iverson. As far as Hatsune is concerned, there will never be peace between the two. Diyos, sana ay hindi ito magdulot ng napakalaking kahihinatnan." End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.